Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1211-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Senior Lian Fang, ang kasalukuyan mong kaharian ay. Medyo mausis ang tanong ni Mateo. Yung matinding labanan kanina, nasa kalagitnaan siya ng koma at hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Ngunit para madaig ni Lian Fang ang Heavenly Fin God na si Ken gamit ang kanyang pagod na katawan, ang kanyang pagkakahawak sa mga batas ng banal na daw ay malamang na umabot na sa isang hindi maisip na antas. Bahagyang ngumiti si Lian Fang at sinabing, kung iiba-iba ito ayon sa mga kaharian ng Divine Dao, dapat ay nasa Heaven Glimpse Realm na ako ngayon. Huminga ng malalim si Mateo nang marinig niya iyon. Ang tatlong dakilang kaharian ng banal na Dao, Grotto Deep, Heaven Glimpse, at Pinagmulan. Sa katunayan, naunawaan ni Lian Fang ang mga batas ng banal na Dao patungo sa kaharian ng langit sulyap sa kaharian ng kalahating Diyos. Nakakapangilabot pakinggan ang talentong ito. Kasalukuyang nauunawaan ni Mateo ang mga batas ng banal na Dao at alam niya ang mga paghihirap na kaakibat nito. Bukod pa rito, sinabi na ni Sky Distant dati, ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat pangunahing realm ng Divine Dao ay mas mahirap pa kaysa sa pag-cultivate mula sa Essence Tree Realm hanggang Deity Realm ng pinagsama-sama. Kung wala ang suporta ng Divine Dao Cultivation Realm, ang pag-unawa sa mga batas ng Divine Dao ay mas magiging mahirap. Ngunit si Lian Fang ay talagang umasa sa sarili niyang kakayahan sa pag-unawa at pilit na naunawaan ang mga batas ng banal na Dao hanggang sa ganoong hangganan. Maituturing lamang itong kakaiba. Napakagaling talaga ni Senior. Hinahangaan talaga siya ni Mateo. Buong pusong sabi ni Mateo. Sa loob ng 100,000 taon na ito, marahil si Lian Fang lamang ang nakakaintindi ng mga batas ng banal na Dao sa ganitong larangan, tama ba? Nakakalungkot lang na mayroon siyang sira-sirang katawan ngayon. Kung hindi, paano magkakaroon ng pagkakataon si Ken na maging mayabang? Kasalukuyang nawawala sa pag-iisip si Mateo at biglang natuklasan na hindi gumagalaw sina Lian Fang at Trenton. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin, at natuklasan niyang ang dalawang tao ay parehong gumagamit ng kakaibang titig para tingnan siya. Hindi niya maiwasang magtanong ng may kuryosidad, dalawang senior ang. Natatawang saway ni Trenton, ikaw na batang yan, sadyang iniinis mo ang mga tao, no? Para talagang sabihing napakasama, malamang walang sino man sa Divine Realm na ito ang makakapantay sa iyo, di ba? Ngumiti si Lian Fang at sinabing, ang matandang ito ay nakapag-cultivate na ng ilang 10,000 taon. Ngunit 30 taon ka pa lamang tunay na lumubog sa landas ng pakikipaglaban, at ang iyong lakas ay halos kapantay na ng kay Reynold. Para talagang makipagkompetensya sa talento, malamang na hindi man lang karapat-dapat ang matandang ito na magdala ng iyong sapatos. Natigilan si Mateo at agad na natawa kahit hindi niya gusto at sinabing, napakabait naman ng dalawang senior. Hindi yan ang ibig sabihin ni Mateo. Ang Heaven Glimpse Deity Realm ay talagang hindi maabot ni Mateo. Huho, hindi ka pa ba kilala ng matandang ito? Nakangiting sabi ni Trenton. Ngunit sa oras na ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Lian Fang, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin, Mateo, plano mo bang pumunta sa God's Fall Mountain Range? Natigilan si Mateo, hindi inaasahan na alam pala ito ni Lian Fang. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, ngumiti si Lian Fang at nagpaliwanag, huwag mong kalimutan, ang matandang ito ang nagtayo ng Heaven's Secret Tower. Naguguluhan na tanong ni Mateo, kayang talagang masilip ni Senior ang mga sekreto ng langit. Ngumiti si Lian Fang at ikinwento ang mga pangyayari noon. Lumalabas na noon, ang pinakamahalagang labanan ni Lian Fang at Heavenly Fin God Ken ay isinagawa sa loob ng 9 na araw at gabi. Ang labanang ito, tunay na naganap hanggang sa mapunit ang langit at mabitak ang lupa. Sa wakas, parehong nagtamo ng matinding pagkatalo ang magkabilang panig. Ngunit sa pagtatapos ng labanang ito, tila na-trigger ni Lian Fang at ng makalangit na Diyos ang Heavenly Dao, at nakaranas pa nga sila ng kaunting pagkakaunawaan. Mula noon, sina Lian Fang at ang makalangit na Diyos ng mga demonyo, pareho silang may kakayahang hulaan ang mga sekreto ng langit. Ang makalangit na Diyos ng mga demonyo ay ilang beses na napigilan, at ang kanyang lakas ay hindi lubusang nakabawi sa simula pa lamang. Sa laban na ito kay Lian Fang, labis pa niyang napinsala ang kanyang sigla at tuluyang nakatulog ng ilang 10,000 taon.
At nagtamo rin ng malubhang pinsala si Lian Fang. Nakalkila niya ang mga sekreto ng langit. Kaya tumakas siya patungo sa walang hanggang mundo at iniwan ang mana ng malawak na pagoda sa langit, pagkatapos ay pumasok mismo sa kabundukan ng God's Fall. Sinuri ni Lian Fang ang mga sekreto ng langit at kinalkila na ang kanyang landas ng kaligtasan ay nasa hanay ng kabundukan ng God's Fall na ito. Sa kabundukan ng God's Fall, nagkataong nakatagpo si Lian Fang ng isang hindi inaasahang pangyayari at kalaunan ay nagpahaba ng kanyang mahinang buhay hanggang ngayon. Kalaunan, kinalkala niya na malapit ng mabuo ang Diyos ng Kalangitan. Kaya naman, pinili rin niyang umalis sa kabundukan ng God's Fall, sa kagustuhang hanapin ang Diyos ng Kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang makalangit na Diyos ng halimaw ay naging mas matalino. Bukod dito, mayroon din siyang kakayahang sumilip sa mga lihim ng langit. Kaya naman, ang dalawang tao ay nagsimulang magtugma ng mga kapangyarihan sa dilim, hanggang ngayon. Matapos marinig iyon ni Mateo, walang tigil din siyang bumaantong hininga. Ang komprontasyong ito na tumagal ng 50,000 taon, ang huling punto ng paglapag ay nakasalalay sa kanya. Alam ni Lian Fang na wala na siyang kapangyarihang kalabanan ang makalangit na Diyos ng mga demonyo. Ang dahilan kung bakit niya piniling umiral ay para lamang protektahan ang isang yugto sa paglalakbay ni Mateo. Masasabing mabigat ang pabor na ito. Kung hindi dahil sa 50,000 taon ng paghihirap ni Lian Fang, ilang araw na sana siyang namatay sa kamay ni Ken. Kung gayon ay wala nang makakapidyo sa mga yapik ni Ken sa banal na kaharian. Kung gayon, nahuhulaan ba ni Senior kung magiging matagumpay ang biyahe kung ito o hindi? Tanong ni Mateo. Tungkol sa pagpasok sa God's Fall Mountain Range, wala ring tiwala sa sarili si Mateo. Sa loob ng God's Fall Mountain Range, napakaraming pagkakataon, ngunit napakaraming panganib din. Masasabing napakarami para isa-isahin ang mga makapangyarihang namatay sa God's Fall Mountain Range. Ngunit ang Conwu Divine Wood ay nasa kailaliman ng God's Fall Mountain Range. Kahit hindi niya mahanap o hindi, ang mga panganib sa daan ay sapat na para mabilaukan siya. Dahil nasa harap niya ngayon ang isang taong kayang manghula ng mga sekreto ng langit, walang dahilan si Mateo para hindi magtanong tungkol sa swerte o swerte. Ngunit mapait na ngumiti si Lian Fang nang marinig iyon at sinabing, tungkol sa iyong kapalaran, malabo ko lang itong nararamdaman. Ganoon din si Ken. Kung hindi, hindi niya kailangang dumaan sa ganoong kalaking problema para harapin ka. Bukod pa rito, ang paglalakbay mong ito ay haamon sa heavenly daw. Mas mahirap itong hulaan. Malas man o hindi, mahirap hulaan ang paglalakbay na ito. Lahat ng tungkol kina Mateo, Lian Fang at Ken ay parehong hindi kayang kalkulahin ng buo. Kung tungkol naman sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari, natukoy din ito ni Lian Fang sa pamamagitan ng iba pa. Hindi mahulaan ang lakas ni Mateo. Pang-apat ang ranggong ibinigay niya kay Mateo, ngunit muntik nang tapusin ni Mateo si Reynold. Ito ang kawalan ng katiyakan ni Mateo. Hindi maiwasan ni Mateo na madismaya. Ngunit mayroon pa ring bahid ng nakatagong pag-aalala tungkol sa tagumpay o kabiguan ng biyaheng ito. Mateo, masyadong mapanganib ang biyaheng ito. Mas makabubuti kung manatili ka sa angkan ng mga dragon at mag-cultivate ng mapait. May 30 taon na si Brother Fang ngayon. Tinakat niya si Ken, naniniwala akong hindi rin siya maglalakas loob na kumilos ng pabaya. Sapat na ang oras na ito para maunawaan mo ang mga batas ng banal na daw, paghihikayat ni Trenton. Kahit si Lian Fang ay hindi mahulaan ng malas o mabuti, indikasyon ito na masyadong malaki ang panganib ng paglalakbay ni Mateo. Sa loob ng God's Fall Mountain Range, lahat ay may posibilidad na mangyari. Kahit na ikaw pa ang anak ng langit na mandato. Pero umiling si Mateo at sinabing, kung may posibilidad, syempre, ayokong sumugal. Pero ngayong dumating na ang puntong ito, kailangan kong pumunta sa God's Fall Mountain Range. Tumango rin si Lian Fang at sinabing, hindi tayo bibigyan ni Ken ng 30 taon. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, malamang sa lalong madaling panahon, makakabawi siya sa kanyang tugatog na kalagayan. Bukod pa rito, sa pagkakaintindi ko sa kanya, kapag lumipas ang panahon, tiyak na may mali siyang mapapansin. Masyadong maikli ang oras ni Mateo. Iyon lang. Mateo, maaari mo bang sabihin sa akin kung para saan mo gustong pumunta sa God's Fall Mountain Range? Ang tanging naiisip niya lang ay gustong pumunta ni Mateo sa God's Fall Mountain Range. Pero kung ano nga ba talaga ang gagawin, hindi niya ito maisip kahit kaunti.
Hindi rin ito itinago ni Mateo, at agad na maikling ikinwento ang tungkol sa Dao-defying pill. Matapos marinig ni Lian Fang at Trenton, pareho silang napabuntong hininga ng malamig. Kahit si Trenton ay hindi rin alam ang bagay na ito. Mateo, alam kong napakataas ng iyong mga naabot na alchemy daw. Pero, sa mga pagkakataong wala ang heavenly daw, imposibleng makarating ka sa deity realm. Kung magtatagumpay ka, matagal na sana nagtagumpay ang mga senior. Bukod pa rito, kahit na matagumpay mong pinuhin ang Dao-defying pill, nang walang mystic chi na bumabaha sa katawan, hindi mo rin mararating ang deity realm. Sabi ni Lian Fang. 12-12. Sa kagustuhang maabot ang deity realm, ang mystical chi na bumabaha sa katawan ay isang napakahalagang hakbang. Ngunit, sa kasalukuyang divine realm, ang kinaroroonan ng mystic chi ay matagal nang hindi alam. Kahit pa ang Dao-defying pill ni Mateo ay talagang may epektong suwean ang kalangitan, kung walang mystical chi na bumabaha sa katawan, magiging walang saysay din ito sa huli. Kaya naman, sina Lian Fang at Trenton, silang dalawa, ay hindi naging positibo para kay Mateo. Sa kanilang pananaw, ang paggamit ni Mateo sa mahalagang oras na ito upang linangin at maunawaan ang mga batas ng banal na daw ang siyang tamang landas. Pero malinaw na hindi iyon ang iniisip ni Mateo. Mga senior, hindi tayo bibigyan ng ganoon katagal na oras ni Ken. Isa pa, dahil gusto kong patayin si Ken, kailangan ko munang maunawaan ang origin deity realm. Pero kahit na maunawaan ko ang origin deity realm, wala rin akong kasiguraduhan na mapapatay ko si Ken. Kaya naman, ang God's Fall Mountain Range na lang ang tanging pagpipilian ko. Malamig na sabi ni Mateo. Nakapagdesisyon na siya. Kahit gaano pa siya kumbansihin ni Lian Fang at Trenton, hindi rin iyon magbabago. Bukod dito, naramdaman ni Mateo na hindi mali ang kanyang paghatol. Muntik na niyang mapatay si Jumila dahil sa sobrang hina ni Jumila. Pero hindi nalalayo si Ken sa paggaling hanggang sa kanyang tugatog. Kahit na mapapailalim siya sa maraming limitasyon, siya pa rin ang pinakamalakas na nilalang ng Divine Realm. Kahit na naiintindihan ni Mateo ang mga batas ng Origin Deity Realm Divine daw, napakahirap pa rin siyang patayin. Sa kagustuhang makitungo kay Ken, iisa lamang ang landas na dapat tahakin. Iyon ay ang pagpasok sa Deity Realm. Sa sandaling iyon, may dumating na ulat mula sa angkan ng mga dragon. Dumalaw ang Spirit Bristle Divine King. May dala si Yunteng na balita na hindi inaasahan. Sa wakas ay sumiklab ang sakuna ng demonyo. Maliban na lang, ang lakas ng lahing demonyo ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang iba pang 7 Super Holy Land sa labas ng Medicine King Hall, 4 ay sabay-sabay na nahulog sa kamay ng kalaban. Ang 4 na pinakabanal na lupain na ito ay naging sakop ng mga lahing demonyo sa loob lamang ng ilang araw. Matagal nang umiiral ang Heavenly Sword Sect sa pangalan lamang. Ang banal na lungsod ay wala pang anumang aktibidad hanggang ngayon. Ang natitira na lamang ay isang napakabanal na lupain. Ang isang napakabanal na lupaing ito ay malinaw na nanginginig na. Paano nito malalabanan ang kabalyeriya ng lahing demonyo? Sa ganitong paraan, ang Divine Realm ay mayroong halos 1/3 ng teritoryo, na siyang naging lugar na sinakop ng lahi ng mga demonyo. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagulat ang lahat. Matagal nang ibinaon ni Ken ang maraming pyesa ng chess para sa kapakanan ng kasalukuyan. Ngayong sumabog ito ng sabay-sabay, laking gulat ng lahat. Ang 8 dakilang super banal na lupain na ito ay halos nakarinig na tungkol sa mga usapin ng lahi ng mga demonyo. Pero malamang na hindi nila ito pinansin. Hanggang ngayon, sumiklab ang kalamidad ng demonyo, agad na lumaganap sa mahigit kalahati ng Divine Realm na may kalakasang parang kulog na walang oras para takpan ang mga tainga. Kahit na marami pa ring nakatagong puwersa ang Divine Realm, ang nucleus ay nasa 8 dakilang super banal na lupain pa rin bilang core. Ngunit ngayon, halos lahat ng 8 dakilang super banal na lupain ay bumagsak, na nagpamangha sa lahat ng martial artist ng Divine Realm ng sabay-sabay. Bumantong hininga si Lian Fang at sinabing, "Hay nako, mukhang ilang libong taon na ang nakalipas nang nag-aagawan sila ng espada, talagang natalo ang matandang ito. Hindi ko inaasahan na palihim na napaunlad na ni Ken ang kanyang mga puwersa sa ganitong antas." Inalo siya ni Mateo, hindi rito nakasalalay ang mga nagawa ng senior. Kung hindi dahil kay senior na nagdulot ng takot sa kanya sa loob ng ilang libong taon, hindi sana kailangang maging lihim si Ken ng ganito.
Malamang, matagal nang sumiklab ang kalamidad ng halimaw, ilang libong taon na ang nakalilipas. May mga bagay na hindi maiiwasan. Ang tanging plano na lang ngayon ay kung paano lalabanan ang pag-atake ng lahi ng halimaw at hindi sisihin ang sarili. Para ng palaso si Lian Fang na nasa dulo na ng kanyang paglipad. Maraming bagay ang tungkol sa pagkakaroon ng puso ngunit kulang sa lakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Spirit Bristle Divine King, mahirap suportahan ang pangkalahatang sitwasyon. Tama ang sinabi ni Mateo. Kapatid na Fang, ngayong dumating na ang puntong ito, wala nang maitutulong ang pag-uusap tungkol dito. Mas mabuting pag-usapan pa natin kung paano natin haharapin ang pagsalakay ng lahing demonyo, sabi ni Trenton. Bumantong hininga si Lian Fang at sinabing, sa ganitong mga sitwasyon, hindi ko na kailangang magpakita pa. Naniniwala akong hindi rin madaling magpakita si Ken. Dapat ay mayroon kaming pahiwatig na pagkakaintindihan. Bago magkaroon ng lubos na katiyakan, dapat ay maghintay muna tayo. Mateo, pagod na ako ngayon sa pag-iisip at pisikal. Ang posisyong ito bilang Panginoon ng Mystic Gate ay ibibigay sa iyo. Napangiti ng mapait si Mateo nang marinig iyon at sinabing, Senyor, ikaw ay. Dahil sa ginawa ni Lian Fang na pag-iwas sa kanyang mga responsibilidad, nakaramdam si Mateo ng kawalan ng magawa. Sa kasalukuyang kalagayan ni Lian Fang, hindi na talaga angkop na magpakita ng mukha. Dahil siya ang namumuno sa digmaang ito, mayroon din naman siyang kagustuhan, ngunit kulang sa lakas. Ngumiti si Lian Fang at sinabing, alam ng matandang ito ang iyong intensyon. Ngunit sa ganitong sitwasyon ngayon, dapat ay mayroong isang taong mamumuno at mamumuno sa pangkalahatang sitwasyon ng sangkatauhan at ng mga demonyo. Kung hindi, ang dalawang lahi ay babagsak na parang tubig na umaagos pababa at tatakpan ang daan-daang milya. Marahil sa lalong madaling panahon, ang buong banal na kaharian ay lubusang sasakupan ng kaaway. Kung ang Mystic Gate na ito ay may pangalawang tao na papalit, hindi rin kita hahanapin. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, sige. Kung gayon, hindi natatanggihan ni Mateo ang responsibilidad. Ito lang. Sana ay hindi masyadong mabigatan ni Brother Teng ang mga bagay-bagay. Alam niyang matagal na sinundan ni Yunteng si Lian Fang. Ngunit ang posisyong ito ng Panginoon ng Mystic Gate, si Lian Fang, ay naipasa na sa kanya. Angkop at makatwiran lang na kinailangan niyang humingi ng tawad kay Yunteng. Ngumiti si Yunteng at sinabing, hanggal itong si Teng at naisip niya matapos suriin ang sarili ko na wala akong ganitong kakayahang akuan ang malaking responsibilidad na ito. Walang ibang karapat-dapat sa posisyong ito bilang Panginoon kundi ikaw. Hindi gaanong naiintindihan ni Mateo ang Mystic Gate, ang organisasyong ito. Siyempre, hindi lang si Mateo. Karamihan sa mga tao sa Divine Realm ay hindi pa nakarinig tungkol sa Mystic Gate na organisasyong ito. Ang alam lang ni Mateo ay tila may matataas na katayuan ang mga taong may taglay na Mystic Rank tokens. Pero nang makita ni Mateo ang 5 tao sa harap niya, agad siyang natigilan. Hari ng Espiritu Bristle, Hari ng Soul Marshal, Hari ng Heavenly Book, Hari ng Void Distance, at Hari ng Profound Wind. Ang 5 taong ito ay ang 5 dakilang Mystic Lord ng Mystic Gate. Sa 10 dakilang banal na hari, kalahati lang talaga ang mga tauhan ni Lian Fang. Ang lakas na ito ay halos masasabing sumasakop sa kalahati ng teritoryo ng Divine Realm. Hindi rin inaasahan ni Mateo mismo na ang 5 dakilang banal na haring ito ay magiging mga nasasakupan niya balang araw. Bukod sa 5 dakilang banal na hari, ang puwersa ng Mystic Gate ay mas malaki rin kaysa sa inaakala ni Mateo. Ang mga pinakamataas na Void Mystic Powerhouses na hinanda ni Lian Fang ay umabot na sa ilang dosina. Para naman sa mga eksperto sa Void Mystic at Divine King Realm na nasa unang yugto, napakarami pa nga nila para isa-isahin. Kahit na mas mababa pa rin ang bilang na ito kumpara sa lahi ng mga demonyo, labis na ikinagulat ni Mateo. Tila ba maraming pinaghandaan talaga si Lian Fang para sa araw na ito. Napakaraming makapangyarihang nilalang ang pinaghirapan ni Lian Fang ng libu-libong taon para linangin. Ibinigay niya sa kanya ang Mystic Gate nang hindi man lang kumukurap. Tunay na kahanga-hanga ang tindig na ito. Napakapait ng pagtago ninyo sa akin. Ngumiti ng mapait si Mateo at umiling habang sinasabi ito. Wala ring silbi na sabihin sa iyo ng maaga. Hindi pa rin huli para malaman mo ngayon. Pero ngayon, kailangan ka na rin naming tawaging master.
Hindi inakalang ganito kabilis ang pag-angat mo. Natatawang sabi ng Soul Marshal Divine King na si Francis Zong. Ang 5 taong ito, natural lang nakilala sila ni Mateo. Ang may pinakamagandang relasyon ay ang Spirit Bristle Divine King at Soul Marshal Divine King. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa nangyari noong nakaraan, kailangan ko pa ring magpasalamat kay Brother Zong. Ang tinutukoy ni Mateo ay ang usapin ng Crimson Afterglow Holy Land. Itinataas ko lang ang mga kamay ko, malamig na sabi ni Francis. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, naging seryoso ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, mga nakatatandang kapatid, ang malaking kalamidad na dulot ng lahing demonyo ay dumating na sa atin ngayon. Dahil si Croswell na ito ang pumalit sa posisyong ito bilang Panginoon, kakailanganin kong umasa sa mas maraming suporta mula sa mga nakatatandang kapatid sa hinaharap. Sa kasalukuyan, sumiklab ang kalamidad na dulot ng lahing demonyo. Ang pagsalakay ng lahing demonyo ay hindi mapigilan. Ang unang labanan ng ating Mystic Gate ay dapat na may paglaban ng maganda. 12:13. Sect Master, may mga tao mula sa Dawn Heavenly Palace na paparating mula sa silangan. Ang nangunguna ay tila ang kanilang Panginoon sa palasyo, si Theodorian. Sect Master, may mga taong humahabol din mula sa kanluran. Parang ang Ziwei Sect. Maestro ng sekta. Sunod-sunod na dumating ang masamang balita. Hindi pa kailanman nakaranas ng ganito kalaking kawalan ng pag-asa si Franco Luri, ang Sect Master ng Ethereal Sect. 8 magagaling na puwersa ang naiwan sa kanila sa isang kisap mata. Ang Ethereal Sect ay nakikipaglaban pa rin sa 7 Absolute City at sa Dawn Heavenly Palace bago ito para sa teritoryong naiwan mula sa pagkawasak ng Medicine King Hall. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, 4 na dakilang banal na lupain ang magiging teritoryo ng lahing demonyo? Nang dumating ang balita, naramdaman ni Franco ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang likuran. Dahil ang mga banal na Panginoon ng 4 na dakilang super banal na lupain, sa totoo lang ay naging mga alipin ng lahing demonyo, naging mga alipor sa kamay ng lahing demonyo. Ang 4 na dakilang banal na Panginoon ay talagang nagdala ng mga makapangyarihang kapangyarihan ng kanilang mga sekta at sumugod patungo sa Ethereal Sect mula sa lahat ng direksyon. Mabuti na lang at mabilis siyang tumugon at agad na iniwan ang kanilang pundasyon bago nakatakas sa pagkubkob ng 4 na dakilang Super Holy Land. Kahit anong pundasyon, kahit anong trahedya, hindi lahat ay dapat banggitin sa harap ng lubos na tibay. Ngunit sa oras na ito, ang 4 na dakilang super banal na lupain na ito ay nakahabol na. Bukod pa rito, ang lahat ng mga banal na Panginoon ay personal na pumapasok sa labanan. Kaya pa rin niyang hawakan ang isa, pero paano niya magagawang kapantay ang 4 na dakilang banal na Panginoon? Anong klaseng ugali mayroon ang panig ng pamilya Mon? Narating na nila ang puntong ito, kaya gusto pa rin nilang mamuhay ng mag-isa. Galit na ungol ni Franco. Halos umabot na sa langit ang galit niya. Habang sinusubaybayan ang banal na kaharian, wala na talaga siyang makitang daan palabas. Pagkatapos lumikas sa sekta, 2 lugar na lang ang maaari niyang puntahan. Ang isa ay ang rehiyon ng mga demonyo, at ang isa naman ay ang lugar ng pag-iisa ng 4 na dakilang pamilya. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya pa rin si Franco na umatras sa teritoryo ng pamilyang Moon na kinabibilangan ng 4 na dakilang pamilya. Yaong mga hindi kalahi ay tiyak na hindi iisa ang puso at isipan. Hindi pa gaanong nagkaroon ng interaksyon ang lahi ng tao at ang lahi ng demonyo. Sa panahong ito, malinaw na ang lahi ng tao pa rin ang mas maaasahan. Pero sino ang mag-aakala na nakapagpadala na sila ng ilang grupo ng mga tao sa pamilyang Moon, ngunit ang saloobin ng pamilyang Moon ay palaging hindi malinaw at hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. Dahil dito, naantala rin ang kanilang pinakamagandang tiyempo para sa pagtakas. Sa isang iglap, babalutin na sila ng dakilang hukbo ng 4 na dakilang banal na lupain para gawing dumplings. Hindi kailanman inakala ni Franco na kahit na umabot na sa ganitong kritikal na dugtong ng buhay at kamatayan, ang pamilya Moon ay nakatayo na lamang at walang ginawa para iligtas. Maaari kayang akala talaga nila na sarili lang nila ang kaya nilang alalahanin at baliwalain ang ibang tao. Sect Master, bumalik na si Vice Sect Master mula sa pamilyang Moon. Biglang may lumapit para magulat. Lumiwanag ang mukha ni Franco, at dali-dali niyang sinabi, bilasin mo, dali, papuntahin mo siya rito. Sandali lang, ako na mismo ang lalampas.
Paano pa rin makakapaghintay ng matyaga si Franco? Mabilis siyang lumabas kasabay ng isang suntok. Nang makita si Vice Sec Master Troy Feng, dali-daling nagtanong si Franco, "Kumusta? Ano ang sabi ng pamilya mon?" Ang ekspresyon ni Troy ay walang kapantay na pangit, at nahihiyang sinabi niya, "Sabi ng pamilya mon, ayos lang ang asylum, pero ang Ethereal Sect ay aalisin na ang pangalan nito sa mga libro mula ngayon, at isasama sa pamilya mon, at magiging subsidiary ng pamilya mon." Ano? Sila? Masyado na nilang binyo-bully ang mga tao. Napapadyak si Franco sa galit. Ang katahimikan at katiwasayan ng nakaraan ay matagal niyang itinapon lampas sa ikasyam na langit. Para lang itong pagnanakaw sa isang nasusunog na bahay. Ayon sa mga tuntunin ng pamilyang Mon, ang mga turo ng daw ng Ethereal Sect ay maglalaho mula sa puntong ito. Bukod dito, siya, ang Sect Master na ito, ay malamang nalalamunan ng pamilyang Mon sa malaot madali. Masyado talagang pinaghandaan ang pangarap na ito. Hindi maganda, Sect Master. Lahat ng landas ng ating pag-atres ay naputol na. Sa ngayon, ang pamilya mo na lang ang meron tayo, ang landas na ito na maaaring tahakin. Bigla, isang nasasakupan ang lumapit upang magbigay ng ulat. Namutla si Franco na parang papel. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya at sinabing, "Sige, sumaayon ka muna sa mga kondisyon ng pamilya mon. Pumasok ka at saka mag-usap." Sa oras na ito, sumugod na ang mga makapangyarihang nilalang ng apat na dakilang Super Holy Land. Walang ibang pagpipilian si Franco at maaari na lamang umatras habang nakikipaglaban. Walang humpay ang alingawngaw ng mga kaawa-awang iyak. Tumutulo ang dugo sa puso ni Franco. Naisip niya sa sarili, pagkatapos ng kalamidad ngayon, tiyak na mahahanap niya ang pamilya Mon para maayos ang sitwasyong ito. Sa oras na ito, ang pamilya Mon ay naghihintay na ng buo at handa sa labanan. Kung tutuusin, hindi biro ang kapangyarihan ng apat na dakilang Super Holy Land. Hindi lang ang pamilya Mon, kundi pati na rin ang mga makapangyarihang miyembro ng iba pang tatlong pamilya ay nagtipon-tipon dito. Gerald Mon, sumasang-ayon ang upuang ito sa iyong mga kondisyon. Dali, buksan mo ang malaking hanay ng mga tagapagtanggol ng angkan at papasukin mo kami. Malinaw na sabi ni Franco. Ang pinuno ng pamilyang Mon, si Gerald Mon, ay isang makapangyarihang void mystic na nakapagsalita na tungkol sa mga batas ng Divine Dao. Malinaw niyang sinabi, "Manampa ka muna ng isang Heavenly Dao Oath. Kapag nalabag ito, mamamatay ng kakilakilabot ang iyong Ethereal Sect mula ulo hanggang paa." Nang marinig ni Franco ang mga salitang ito, umakyat ang mainit na dugo sa kanyang ulo, at halos himatayan siya. Hindi talaga itinadhana ng grupong ito ang kanilang mga sarili hanggat hindi sigurado ang tagumpay. Talagang nagustuhan nila ang pamana ng Ethereal Sect. Paano nito nailigtas ang mga tao? Gerald Mon, binabatikos ko ang tiyuhin mo. Ikaw. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kahit na tuluyang malipol ang aming Ethereal Sect ngayon, hindi rin kami magpapakumbaba sa inyong lahat para lamang sa pangkalahatang interes. Gusto kong makita kung paano magbibigay sulit ang iyong pamilya Mon sa mga martial artist ng Divine Realm. Nagalit ng husto si Franco at samuka pa ng dugo. Ngunit tumawa ng malamig si Gerald at sinabing, "Kung gayon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Noong malupit na inabuso ng iyong 8 dakilang super banal na lupain ang iyong kapangyarihan, kailan mo naisip ang aming dakilang pamilya? Ngayong nakaranas ka ng mga kahirapan, alam mo na kung paano humingi ng kanlungan sa amin. Paano nagkaroon ng ganito kagandang bagay?" Nagnit-ngit ang mga ngipin ni Franco at sumigaw, "Mga disipulo ng Ethereal Sect, makinig kayo. Ang pamilyang Mon ay hindi makatao at hindi makatarungan, naghahadges ng bato sa balon, nakikinig lamang kapag ang iba ay nasa panganib. Ngayon, lalaban tayo hanggang kamatayan sa harap ng kanilang mga tarangkahan at gagamitin ang ating mga kaluluwang yumao upang sampain sila upang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan." Napilitang mapunta sa isang walang patutunguhan ang malaking hukbo ng Ethereal Sect sa oras na ito. Sa halip, ang bawat isa sa kanila ay nabigkis ng iisang puot sa kaaway. Wala na silang lugar na mapagsisilungan sa mundong ito. Tila bukod sa pakikipaglaban hanggang kamatayan, sa isang landas na ito, wala na silang ibang landas na tatahakin. Laban! 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 Kahit ang isang nakulong na halimaw ay makikipaglaban ng desperadong desperado, lalo na ang mga tao.
Ang mga powerhouse ng ethereal sect ay sumiklab ng may brutal na aura at talang gumanti ng pambubugbog. Hahaha. Franco, hinihimok kitang sumuko ng walang pagtutol at maging alipin ng Panginoong Fingod. Bibigyan ka ng Panginoong Fingod ng hindi mabilang na mga benepisyo. Sabi ng Panginoon ng palasyo ng Don Heavenly Palace, si Theodoren Chin, kasabay ng malakas na tawa. Franco Luri, maaari ka pa ring magsisi ngayon at maligtas. Sabi ng sect master ng Ziwei sect. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Franco, gulat na gulat sa eksenang nasa harap niya. Ang layo na talaga ng narating ng mga lalaking ito. Ayaw niyang maging ganitong uri ng naglalakad na bangkay na ang isip at katawan ay pawang alipin. Kapag naging ganito siya, mas gugustuhin pa niyang mamatay. Patayin. Hindi nagatubili si Franco, at agad na sumugod. Pero nang magpalitan sila ng suntok, may natuklasan si Franco na mali. Ang kalaban niya ay si Theodoren, ngunit ang lakas ni Theodoren ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kaysa dati. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na hindi rin naman mas mababa kumpara sa 10 dakilang banal na hari. Putok. Itinaas ni Theodoren ang kanyang kamay at inilahad ang isang palad, direktang hinampes si Franco na parang lumilipad. Hahaha, langgam. Nakita mo yun. Kung susuko ka na kay Lord Fingod ngayon, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Sabi ni Theodoren sabay tawa ng malakas. Nagngingit-ngit si Franco at sinabing, pangarap mo pa. Kung gagawin mo akong katulad mo, mas gugustuhin ko pang mamatay. Walang kahit kaunting awa sa mga mata ni Theodoren habang walang pakialam na sinasabi niya, dahil ganoon nga, maaari ka nang umalis at mamatay. Pagkatapos magsalita, pumalo pababa ang palad ni Theodoren. Ipinikit ni Franco ang kanyang mga mata, masakit na hinintay ang kamatayan. Ngunit ang palmang ito ay patuloy na natagalan bago lumapag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata para tumingin, hindi niya maiwasang ipakita ang isang ekspresyon ng matinding kaligayahan. 12:14. Malalim. Malalim na hari ng banal na hangin. Hari ng banal na distansya ng void distance. Hindi kailanman pinangarap ni Franco na ang 2 dakilang banal na haring ito ay bababa sa huling sandali at ililigtas ang kanilang ethereal sect. Franco, hindi ka naman masama. May kutob ka. Sabi ng hari ng banal na hangin na si Ifon. Prangkang-prangka si Franco at sinabing, kung hahayaan mo akong maging katulad nila, mas gugustuhin ko pang mamatay. Sige, iwan mo na sa akin ang ilan sa kanila. Ang iba, hindi mo dapat problemayan, di ba? Binuka ni Narking, ang Void Distance Divine King, ang kanyang bibig at sinabi. Naging masungit ang mukha ni Franco, at sinabing, syempre walang problema. Paglingon, sumugod si Franco sa karamihan. Hey, hari ng banal na hangin na malalim, hari ng banal na distansya na walang distansya. Kung dati lang, hindi talaga kami maglalakas loob na hamanin kayo. Pero ngayon, ano ang maitutulong ninyo? Walang pakundangang naglakad si Theodoren. Kung ano ang ating pinagbibilang, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ng Void Distance Divine King, at biglang naglaho ang kanyang anyo. Ang pag-unawa ng Void Distance Divine King sa mga batas pangkalawakan ay lubhang malalim. Sa loob ng isang partikular na radius, halos kaya niyang maglakbay sa kalawakan ayon sa gusto niya. Kaya naman, kilala siya bilang Void Distance. Sa isang antas, halos kapareho siya ng mas mahusay na teleportation art ni Mateo. Pero, kung pag-uusapan pa lang ang teknik sa paggalaw, mas malakas siya kaysa kay Mateo. Nang makita ng 4 na dakilang titan ang eksenang ito, hindi sinasadyang nanikip ang kanilang mga mata, at likas silang naging mapagmatsyag. Ako pa rin. Huwag mo na lang isipin ang pagbabantay laban sa kanya. Bahagyang ngumiti ang hari ng banal na hangin, parang isang bagyo na biglang bumangon mula sa kung saan. Isa-isa, ang malatalumpit na hanging makapangyarihan ay sumugod patungo sa 4 na tao. Makapangyarihan din ang 4 na tao, bawat isa ay nagpapakita ng kani-kanilang banal na kakayahan, at talagang nasangkot sa isang pakikibaka laban sa 2 dakilang banal na hari. Kahit na may 2 dakilang banal na hari na sumali, ang ethereal sect ay labis pa ring natalo sa bilang sa huli. Mayroon silang kagustuhang patayin ang kalaban, ngunit ang kanilang bilang ay lubhang nasa kawalan. Sa loob ng ilang panahon, naging malubha ang mga nasawi.
Sa oras na ito, ilang daang figure ang papalapit mula sa malayo, ang kanilang bilis ay napakabilis, at mabilis na sumali sa labanan ng grupo. Ang ilang daang taong ito, ang pinakamahina, ay siya ring Peak Divine King. Pagkatapos nilang sumali sa labanan ng grupo, isang malaking pagbabago ang agad na nangyari sa sitwasyon ng labanan. Ang pagsasama ng napakaraming powerhouse ng Void Mystic Realm ay isang napakalaking puwersa. Maliban na lang kung may 10 powerhouse mula sa kaharian ng dakilang banal na hari na darating upang supalan, kung hindi, ito ay talagang hindi malulutas. Kahit kakaunti ang ilang daang taong ito, para silang mga tigreng pumapasok sa isang kawan ng mga kordero at nagsimulang walang habas na pumatay. Nang makita ng 4 na malalaking pamilya ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon. Sino ang lahat ng mga taong ito? Kailan pa lumitaw ang napakaraming powerhouse ng Void Mystic Realm sa Divine Realm? Nagbago ang mukha ni Gerald habang sinasabi niya ito. Tingnan ninyo. Ang mga braso ng mga taong ito ay nakatali gamit ang isang piraso ng laso na seda, at nakasulat doon ang salitang Mystic. Mukhang galing sila sa iisang sekta. Sabi ng pinuno ng pamilyang Fang. Diyos ko! Hindi talaga namin alam na ang Divine Realm ay mayroon pa ring ganitong kakilakilabot na puwersa. Pagsamasamahin silang lahat ay sapat na para walisin ang kahit anong paksayon. Nanginig sa takot ang pinuno ng pamilyang Cheng nang makita niya ang mga Void Mystic Powerhouse na ito. Kailangang malaman ng isa na ang mga Void Mystic Powerhouse ng isang Super Holy Land ay 3 hanggang 5 lamang. Ang mga may kaunti pang dagdag ay 9 o 10 lamang. Ang 4 na dakilang pamilya ay may malalim na pundasyon. Ang bawat pamilya ay mayroon lamang 11 o 12 Void Mystic Powerhouses. Ngunit ang misteryosong paksyong ito na nasa harap nila ay talagang nagtataglay ng daan-daang Void Mystic Powerhouses. Sobra na ito. Kapatid namon, pakiramdam ko ay hindi na tayo makakapanood mula sa tuktok ng burol habang naglalaban ang 2 tigre. Sa aking palagay, ang mga Void Mystic Powerhouse na ito ay talagang inuutusan lamang na parang mga sundalo. Tiyak na may mas malalakas pang powerhouse sa likod nila. Kung titingin pa rin tayo ng nakahalukip-kip, mahirap garantyahan na ang misteryosong paksayon na ito ay hindi makakahanap ng gulo sa ating 4 na magagaling na pamilya. Sabi ng pinuno ng pamilya Ho nang nakakunot ang noo. Tumango si Gerald at sinabi ng malakas, buksan ang pormasayon. Harapin ang kalaban. Nabigla ang 4 na malalaking pamilya sa kapangyarihan ng mga powerhouse ng Mystic Gate, at hindi na nang ahas na magtago sa kanilang shell ng pagong, at agad na sumugod palabas. Sa kanilang pagsali, ang malaking labanang ito ay nagpakita ng mas panig pa. Kung tutuusin, ang pundasyon ng lakas ng 4 na dakilang pamilya ay mas matibay pa kaysa sa isang napakabanal na lupain. Karaniwan lang talaga silang walang inihahayag. Nang makita ni Franco ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti ng malamig at sinabing, mga kasuklam-suklam na kontrabida na nakakakita kung saang direksyon umiihip ang hangin. Ang 4 na dakilang pamilya ay kahihiyan lamang ng sangkatauhan. Hindi niya itinago ang boses na ito. Narinig ito ng lahat. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gerald, ngunit tiniis niya ito at hindi nag-alab ang galit. Sa oras na ito, lubusan nang napigilan ng Profound Wind Divine King at ng Void Distance Divine King ang 4 na Titan. Nawalan din ng kabuluhan ang mga laban ng iba pang martial artist dahil sa pagdaragdag ng mga powerhouse ng Mystic Gate at ng 4 na dakilang pamilya. Pero sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap muli. Sa abot tanaw, biglang sumugod ang mga gumugulong na ulap na parang demonyo. Ito pala ang dakilang hukbo ng ahing demonyo na sumusugod. Ang umaagos na malademonyo na enerhiyang iyon ay nagpabago sa ekspresyon ng mga tao nang makita nila ito. Isang makapangyarihang figure ang lumipad sa ere at dumating, tiningnan ang 2 dakilang banal na hari na kasalukuyang nasa gitna ng labanan, ibinuka ang kanyang bibig, at sinabing, patayin silang lahat para sa upuang ito. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Fingodlandia. Sa oras na ito, tuluyan nang nabawi ni Fingodlandia ang kanyang lakas, ang malademonyong enerhiya ay umaagos, at mukhang nakakatakot. Ang dala niya ay pawang mga powerhouse ng lahing demonyo, bawat isa ay may pambihirang lakas. Hindi naman talaga sila mas mahina kumpara sa mga powerhouse ng Mystic Gate na iyon.
Ang mga pisikal na katawan ng mga powerhouse ng lahing demonyo ay lubhang kakilakilabot. Bukod dito, ang pagkawasak ng enerhiyang demonyo patungo sa mga martial artist ay lubhang kakilakilabot. Ang mga martial artist na nasa parehong realm ay hindi talaga kayang harapin ang mga powerhouse ng isang demonyong lahi. Dahil walang pagpipilian, ang mga Mystic Gate powerhouse na iyon ay nagsama-sama sa grupo ng 2 o 3, at sama-sama nilang hinarap ang isang halimaw. Nang makita ang eksenang ito, malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga makapangyarihang ito, pati na rin nina Franco at Gerald. Ito pala ang tunay na lakas ng lahing demonyo. Sa isang napakalakas na hukbo, paano dapat lumaban ang isang tao? Ang dating isang panig na sitwasyon ay muling nabaligtad dahil sa pagdaragdag ng pangkat na ito ng hukbo ng mga demonyo. Gayunpaman, ang nagparamdam sa lahat ng kahit kaunting pagkairite sa kanilang mga puso ay ang Fiend God na si Langia, na nakatayo sa kalangitan na may kumikinang na mga mata. Masyadong malakas ang kanyang aura, napakalakas hanggang sa nawalan na ng pag-asa ang lahat. Hahaha. Mga hanggal na tao, para talagang manggahas na kalabanan ang aking pinakadakilang lahi ng demonyo. Ililigaw kayong lahat ng upuan na ito rito. Biglang humagalpak ng tawa si Langia. Isang nakakatakot na atake ang nasa gitna na ng pag-iipon ng lakas. Hindi pa kumikilos at lahat ng makapangyarihang tao ay nanlamig ang kanilang mga puso. Ang ganitong antas ng pag-iral ay talagang hindi nila kayang tiisin. Boom! Walang pakundangan na inilabas ang atake ni Langia, nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Kapag tumama na ang malawak na area of effect killing skill na ito, sino ang mag-aakala kung ilang eksperto ang masasaktan o mamamatay? Kung tungkol naman sa pagkamatay ng mga demonyong alipin na iyon, wala talagang pakialam si Langia. Hahaha, mapunta kayong lahat sa impyerno. Sabi ni Langia na may nakakapangilabot ng ngiti. Isang nakakatakot na ungol ng dragon ang biglang sumulpat sa kalangitan. Nakapangwasak na palma sa langit ng nakakulong na dragon. Boom! Sa kritikal na sandali, sa wakas ay sumugod si Mateo, at nilutes ang tiyak na suntok na ito. Ang mga powerhouse na tulad ni Fiend God Langia ay hindi kayang harapin ng mga ordinaryong tao. Kahit ang kanyang kaharian ay nasusupol sa pinakamataas na tier siyam, ang kanyang Divine Dao martial techniques ay mas malakas pa rin kumpara sa mga ordinaryong martial artist. Langia, ako ang kalaban mo. Malamig na tiningnan ni Mateo si Langia. Pero ang biglaang paglitaw ni Mateo ay hindi nakaantig ni kaunti kay Langia. Tumingin siya kay Mateo nang may ngiti na hindi naman talagang ngiti at sinabing, "Haha, bata, ang bilis mo namang lumaki. Naaalala ko pa noong nakita kita, baguhan ka lang sa Heaven Enlightenment Realm. Ngayon, kaya na ng lakas mo na talagang makipagsabayan sa upuang ito. Pero, tungkol sa pagpasok mo sa isang patibong, tinatanggap pa rin ito ng upuang ito." Hahaha. Tumawa ng malakas si Langia, hindi man lang niya inalis ang tingin kay Mateo. Sa sandaling ito, 2 pang figure ang biglang lumitaw. Hindi naman talaga mababa ang aura nila kumpara kay Langia. 12-15. Hahaha. Mateo, akala mo ba ang layunin natin ay mag-away, ang mga taong ito, ang mga ganitong klaseng basura? Ang layunin natin mula pa sa simula ay ikaw. Tumawa ng malakas si Fiend God Langia. Labis ang tuwa niya nang mapalapit kay Mateo nang masakop siya ng matinding karahasan. Nagdusa siya ng ilang sunod-sunod na malalaking pagkatalo sa kamay ni Mateo at matagal nang kinasusuklaman si Mateo, hinihiling na sana ay lumukin niya ito ng buhay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi, "Lumalabas na hindi lang ikaw ang mga aso sa ilalim ni Ken." Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Langia, at galit na galit niyang sinabi, "Yung bunganga mo, siguradong punitin ito ng upuang to." Mayroong 6 na dakilang Diyos ng mga demonyo sa ilalim ng 2 Panginoon. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay umalis para sa kapakanan mo. Batang lalaki, wala nang makakataka sa iyong kapahamakan sa pagkakataong ito. Sa di kalayuan, lumitaw ang 3 pang figure. Ang 3 Diyos na iyon ay nanunood lamang mula sa malayo ng ganito at tila walang balak na lumapit para tumulong.
Bahagyang umangat ang mga mata ni Mateo at sinabing, mukhang nakipagkamay si Jumila na matandang mangkukulam kay Ken. Medyo ikinagulat ni Mateo ang natuklasang ito. Nahulaan na niya dati na ang dahilan kung bakit mababawi ni Jumila ang kanyang lakas ng mag-isa sa Moonhowl sect ay malamang dahil hindi sila magkasundo ni Ken. Hindi niya inaasahan na ngayon pa lang sila magsasama-sama. Dahil lang sa malubhang pinsala ni Jumila sa kanya, malamang na hindi ganoon kadaling gumaling sa maikling panahon. Sa halip, ang 6 na dakilang Diyos na ito ay talagang nasa ilalim ng pamumuno ni Ken. Para harapin siya, ipinadala ni Ken ang lahat ng 6 na dakilang Diyos ng halimaw. Isa itong tunay na malaking hakbang. Bro, napagtanto mo. Ngayon, kahit ang Jade Emperor ay hindi ka kayang iligtas. Sabi ni Langia nang may nakakapangilabot ng ngiti. Langia, para saan ang pakikipag-usap sa kanya ng walang katuturan? Patayin mo na lang siya agad. Seryoso, ang pakikitungo sa isang batang hindi pa nga nasa peak Divine King ay kailangan talagang umalis tayong 6. Naiinip na sabi ng isang Fin God. Danjai, itikom mo ang bibig mo para sa upuang ito. Huwag mong kalimutan. Sa labanang ito, kailangan yung lahat makinig sa magiging resulta ng upuang ito. Ang lakas ng batang ito ay hindi kasing simple ng sa panlabas na anyo. Kung minamaliit mo siya, malaki ang matatalo mo. Sabi ni Langia. Ang muntik nang mapatay si Jumila ay hindi kumalat sa loob ng lahi ng mga demonyo. Ang mga Diyos-Diyosan sa langit ay mga di magagaling na nilalang sa paningin ng mga Diablo. Ang ganitong uri ng kaiyahiyang bagay, natural na imposibleng ipahayag ito sa labas. Kaya naman, walang alam si Danjai at ang mga Diyos-Diyos na ito tungkol sa mga bagay-bagay ni Jumila. Hindi rin sila nagtagal at nakalabas na sa kanilang pag-iisa at hindi nila alam ang takot na nararamdaman ni Mateo. Sa kanilang pananaw, paano magiging karapat-dapat na seryosohin ng ganito ang isang banal na haring tao na nasa unang yugto pa lamang? Hey! Langia, masyadong matagal kang pinigilan at naging mahiyain ka na parang daga. Ang batang ito, ang upuang ito ay kayang-kaya nitong hampasin hanggang mamatay sa isang sampal lang. Ang baliw na iyon ang nagpakilo sa lahat at nagpatawag sa amin dito. Mapanghamak na sabi ni Danjai. Ang ugali ni Danjai ay lubos ding nagpagalit kay Langia. Tumawa siya ng malamig at sinabing, sige, hindi tayong lahat kikilos. Gusto kong makita kung paano mo siya sasampalin hanggang mamatay sa isang sampal lang. Hehe, manood ka na lang. Labis na nandidiri si Danjai at walang pakialam na naglabas ng kuko. Ang malamig at nakakapangilabot na enerhiya ay naging isang napakalaking itim na kuko na humawak kay Mateo. Ang tila pabaya na kuko ay talagang makapangyarihan. Pakiramdam ni Mateo ay parang nakasara ang buong espasyo, hindi niya maigalaw ang kahit isang kalamnan. Nang makita ni Langia ang eksenang ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Sa totoo lang, hindi lang si Danjai. Pati ang ibang tao ay labis ding nanlalait kay Mateo. Hindi lang nila ito ipinahayag. Dahil hindi nila hinayaan na maranasan nila ang lakas ni Mateo, hindi nila alam kung gaano kaitikot si Mateo. Ang kasalukuyang lakas ni Mateo, medyo may alam siya. Hinding-hindi ito maaaring maliitin. Maliban na lang, para sa kasalukuyang Mateo, ang kaunting paraan na ito ay itinuturing na walang kwenta. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan at inalis ang pagpipigil na ito. Kasabay nito, lumitaw ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm na may isang galit na ungol. Ikinamangha ng palad na ito ang buong mundo. Napakagandang hari ng langit na nakalulukob sa banal na kaharian. Nakakatakot ang palad na ito. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang irango bilang pang-4 na banal na hari. Nakakamangha ang lakas na ito. Haha, kasama ang Heaven Surmounting Divine King, naligtas tayo. Agad na tumaas ang kumpiyansa ng mga makapangyarihang tao ng Ethereal Sect nang makita nila ang hindi kapani-pani walang makapangyarihang palad na ito. At sa sandaling kumilos si Mateo, ang mga mukha ng 6 na dakilang Diyos ng mga demonyo, kasama na si Langia, ay sabay na nagbago. Lalong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Danjai. Pero huli na para baguhin ang kilos. Walang tigil ang pag-ungol ng dragon sa mga tainga. Isang malakas na kalabog lamang ang narinig.
Diretso na tinamaan ang katawan ni Danjay na lumipad palabas sa malayo. Pero hindi gumalaw kahit kaunti si Mateo. Ang mga Diyos-Diyos na ito ay sinupil ng heavenly daw. Kahit na nauunawaan nila ang mga batas ng banal na daw, ang kanilang mga kalakasan ay hindi talaga makapangyarihan kung saan hindi sila matatalo. Ang kanilang lakas ay halos kapantay ng nangungunang 5 ng 10 dakilang banal na hari. Kung tungkol naman sa kung kaninong lakas ang mas malakas, depende iyon sa kani-kanilang kakayahan. Nagkimkim ng mapanghamak na puso si Danjay. Hindi ginamit ng kuko na ito ang buong lakas sa huli. Paano siya magiging katapat ni Mateo? Walang intensyon si Mateo na maging magalang. Sa paglipag ng palad na ito, direktang naubos ang malademonyo na enerhiya ni Danjay, dahilan para biglang humina ang aura nito. Dahil dito, paano pa rin makakapaglakas loob ang ilang Diyos-Diyos na iyon na maliitin si Mateo? Bawat isa sa kanila ay may seryosong ekspresyon, na parang nakaharap sa isang matinding kaaway. Hey! Hindi ba't sinasampal mo ang mga tao hanggang sa mamatay? Bakit ka muntik nang hampasin niya hanggang sa mamatay? Magpalaki ka muna ng utak bago magsalita ng mayabang. Kung napakadaling harapin ang anak ng langit, paano tayo nasupil ng hanggang 1,000,000 taon? Tanga! Nakahanap ng pagkakataon si Langia at pinagalitan si Danjay sa pamamagitan ng maalab na pagbanggit sa mga pagkakamali niya. Walang humpay na kumurap-kurap ang ekspresyon ni Danjay, gustong pumatol, ngunit hindi makahanap ng dahilan. Nagyabang siya hanggang langit kanina, pero hindi niya inaasahan na ang lakas ng binata na ito na nasa initial stage Divine King Realm pa lang ay ganito pala kalakas. Isang malamig na sanggol lamang ang nagawa ni Danjay at tumigil sa pagsasalita. Sige, sabay-sabay tayong tatlo na aatake. Kayong tatlo ang mag-cheer sa amin sa gilid. Utos ni Langia. Ngumiti si Mateo at sinabing, nag-cheer kayo. Sino ang nagsabi sa inyo na mag-isa akong pumunta? Masyado ring minamaliit ni Ken ang sangkatauhan. Ito ba talaga ang pang-aapi na walang kasama ang lahi ko? Habang nag-uusap at nagtatawanan, 3 figure ang biglang dumating. Ang Spirit Bristle Divine King, ang Soul Martial Divine King, at si Maduro mismo ang mga iyon. Ang 3 dakilang powerhouse na ito ay pawang mga powerhouse ng Divine King na nakakaintindi ng mga batas ng Divine Dao. Ang kanilang lakas ay hindi kailanman natalo sa mga Diyos-Diyos na ito. Kung ilalagay sa Divine Dao era, ang 3 taong ito ay tiyak na magiging mga makapangyarihang tao sa Deity Realm. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Langia. Hindi niya inakalang mayroon pa palang ganito kalakas na mga kasama si Mateo. Ang pagkakaroon ng Mystic Gate ay lubhang lihim kahit sa buong Divine Realm. Bukod sa mga banal na hari mismo, walang nakakaalam. Ngayon, sa wakas ay ipinakita na ng Mystic Gate ang mga pangil nito sa mga demonyo. Hey! Nag-iingat kayong lahat sa tinig ng Diyos ng Dragon ng Batang Panginoong ito, kaya hindi ninyo sila hinahayaang umatake ng sabay-sabay, di ba? Ang totoo lang. Kung haharapin ko kayong 3, bakit ko pa kakailanganin ang tinig ng Diyos ng Dragon? Malamig na tumawa si Mateo. Mabagsik na umatake ang Evil Extermination Divine Sword, sumugod patungo sa trio ni Langia. Hindi rin nagsalita ang 3 Spirit Bristle, at agad na nakipaglaban kasama ang 3 pang dakilang Fiend God. Nakipaglaban si Mateo ng isa sa 3, 2 dakilang batas ng banal na daw ang nag-uugnay, nagpalipat-lipat sa pagitan ng 3 dakilang Diyos ng mga demonyo, at sa totoo lang ay hindi siya nalugmok kahit kaunti. Habang lumalaban si Langia, lalo siyang nababahala. Akala niya noong una ay nakulong na niya si Mateo. Pero hindi niya inaasahan na ang lakas ni Mateo ay talagang napakalakas pala. 12:16. Ang Evil Extermination Sword at Cleansing Sandal Sacred Flame ay parehong karibal ng lahi ng mga demonyo. 3 dakilang Diyos ng mga demonyo na nakapalibot at umaatake kay Mateo ay parang nakikipag-ugnayan sa isang porkipino. Walang lugar na mapagsisimulan. Sa pakikipaglaban na 3-on-1, walang duda, mahirap para kay Mateo na saktan sila, ngunit wala rin silang magagawa kahit kaunti kay Mateo. Ang kabilang panig, sa kabilang banda, silang 3 na sina Spirit Bristle, ay medyo nahihirapang harapin ang mga Fiend God. Ang 6 na dakilang Diyos-Diyosan ay dating mga powerhouse ng Deity Realm sa huli.
Kahit na napigilan ang kanilang mga cultivation realm, mas mataas pa rin ito ng isang angkla kaysa sa lahat ng spirit bristle. Maliban na lang, ang pagpigil ni Mateo ay masyadong nakakatakot. Hindi alintana kung ito man ay ang Evil Extermination Divine Sword o ang Cleansing Sandal Sacred Flame, ang mga iyon ay parehong nakamamatay na nilalang. Kapag nataman talaga sila, kahit mga Fingod pa sila, mawawalan pa rin sila ng balat kahit hindi sila mamatay. Ang lahi ng mga halimaw ay napakahirap patayin, ngunit hindi naman sa hindi sila kayang patayin. Lalo na't ang makaharap ang isang taong tulad ni Mateo, talagang napakahirap nito. Napakalakas ng Heaven Surmounting Divine King, para makalaban ang 3 dakilang Fingod ng mag-isa. Hindi nakakapagtaka na nakuha niya ang titulong ito. Malamang ay hindi pa mas mababa ang lakas niya kaysa sa Heaven Stabilizing Divine King, di ba? Oo. Tingnan mo silang lahat na Spirit Bristle Divine King, na mahigpit na pinipigilan ng iba pang 3 dakilang Diyos ng Diablo. Sa ganitong bilis, matatalo sila sa kalaunan. Noon, marami pa ring hinala ang mundo sa labas tungkol sa Heaven Surmounting Divine King. Pero hindi ko inaasahan na ang taong lumapit sa huling sandali para iligtas tayo ay siya pala. Ibubunyag ng panahon ang puso ng isang tao. Ang banal na lungsod ay itinuturing na hegemon ng Divine Realm. Ngunit hindi ko inaasahan na noong sumiklab ang kalamidad ng demonyo, wala talaga silang anumang aktibidad. Talagang nakakadismaya. Sa halip, ang Heaven Surmounting Divine King at Spirit Bristle Divine King ay lumapit ng walang pag-aalinlangan. Sige, nakalimutan ko kung hindi mo nabanggit. Sumiklab ang kalamidad ng demonyo, halos tuluyang nalipol ang 8 dakilang super banal na lupain. Tanging ang banal na lungsod lamang ang walang gumagalaw sa ngayon. Maaari bang mabilis na lumitaw ang damdamin ng masa sa harap ng ganitong uri ng krisis sa pagpuksa ng lahi? Ginamit ni Mateo ang kanyang mga kilos at nakuha ang respeto ng lahat. Bukod pa rito, ang kakaibang kilos ng banal na lungsod ay pumukaw din ng maraming hinala. Sumiklab ang kalamidad ng demonyo ngunit hindi nito sinalakay ang banal na lungsod. Bakit ganoon? Parang may napagkasunduang hindi direktang kasunduan sa pagitan ng Holy City at Fiend Race, na parehong hindi nakakalusot sa linya ng isa't isa. Huwag mo na siyang pagtalunan pa. Gamitin mo ang Starburst Grand Art at patayin mo siya agad. Biglang nagsalita si Langia. Sige. Nabahala rin sina Danjai at ang iba pang mga Diyos-Diyosan sa lakas ni Mateo at pumayag ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Ang malademonyong enerhiya sa katawan ng 3 tao ay papasok at palabas. Ang walang hanggang malademonyong enerhiya ay agad na bumalot kay Mateo. Walang humpay na nagpakawala ng mga spell sa ere ang 3, na bumuo ng isang napakalaking itim na bola na kasing laki ng ilang tao sa ere. At si Mateo ay direktang nilamon ng itim na bolang iyon. Ang walang hanggang malademonyo na enerhiyang ito ay ipinakita ng 3 dakilang Diyos ng mga demonyo na naghawak kamay. Maiisip ang kapangyarihang ito. Kasunod ng pagdami ng malademonyong enerhiyang itinurok ng 3 tao, ang mga alon-alon ng enerhiya na lumitaw sa loob ng itim na bolang ito ay lalong naging nakababahala. Nang makita ng mga disipulo ng Ethereal Sect ang eksenang ito, lahat sila ay nanginginig sa takot, at hindi maiwasang mag-alala para kay Mateo. Maiisip ng isa kung gaano kalaking panganib ang kinaharap ni Mateo, na kasalukuyang nakasara sa loob ng itim na bola. Hindi maganda, ang pag-alon ng enerhiyang ito ay masyadong nakakatakot. Ang Heaven Surmounting Divine King ay nasa panganib. Nang makita ni Franco ang eksenang ito, hindi mapigilan ang kanyang mukha na mamula na parang kumot. Sa oras na ito, hindi pa nila lubos na nararamdaman ang aura ni Mateo, at hindi nila lubos na alam kung anong sitwasyon ang kinalalagyan ni Mateo sa loob ng itim na bola. Ngunit wala siyang magawa. Gamit ang kanyang lakas, matatamaan siya ng isang putok ng mga Fingod bago pa man siya makalapit. Hahaha, Mateo, kung kaya mong tiisin ang suntok na ito, luluhod at didilaan ng upuang ito ang sapatos mo. Mapunta ka sa impyerno. Sumabog ka para sa akin. Galit na sabi ni Langia. Sa ilalim ng kanyang utos, ang 3 dakilang Diyos ng mga demonyo ay sabay-sabay na gumamit ng mga salamangka. Pu, pu, pu. Isang sunod-sunod na pagsabog ang nagmula sa loob ng itim na bola. Ang tunog na ito ay hindi pangkaraniwang nakakabagot, na nagpaparamdam sa mga tao ng labis na pagkailang kapag ito ay lumalabas. Para bang ang kanilang dibdib ay tinamaan ng martilyo.
Ang itim na ball ang iyon, sa ilalim ng epekto ng enerhiya sa loob, ay patuloy na umuumbok ng walang tigil, pagkatapos ay bumabalik sa orihinal nitong hugis. Makikita kung gaano kalakas ang mga alon ng enerhiya sa loob ng itim na bola. Tapos na. Napakalakas ng mga Diyos-Diyos na ito. Hindi ka panipaniwala ang kanilang mga pamamaraan. Maaari kayang gawin ng Heaven Surmounting Divine King. Ang mga demonyong ito na tumatawag sa kanilang sarili na mga Diyos-Diyosan ay malamang na mga makapangyarihang nilalang sa deity realm noon. Mahirap pa rin para sa Heaven Surmounting Divine King na talunin ang 4 na kamay gamit ang 2 kamao. Ang ating pinakamalaking maaasahan ay ang Heaven Surmounting Divine King. Kung may mangyari sa kanya, mamamatay tayong lahat dito ngayon. Nang maramdaman ang nakakatakot na alon na nagmumula sa itim na bola, ang mga martial artist ay namutla, muling nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Sa sobrang kakilakilabot na enerhiyang sumasabog sa loob ng napakaliit na espasyo, kahit ang mga Diyos-Diyosan mismo ay malamang na magiging aburin, hindi ba? Hahaha, mamatay ka. Anong mandato ng anak ng langit? Hindi ba't kailangan mo pa ring mamatay sa kamay ng upuang ito? Sumabog, sumabog, sumabog. Patayin mo siya para sa upuang ito. Bakas din sa mukha ni Danjay ang labis na pananabik. Sinampal siya ni Mateo ngayon lang at labis din niyang kinamuhian si Mateo. Ngayon, kahit na nanghihiram ito ng lakas ng 2 tao, napatay niya si Mateo sa huli. Dahil dito, nakaramdam siya ng walang kapantay na kalayaan. Ang mga pagsabog sa loob ng itim na bola ay tumagal ng 100 beses. Kahit anong uri ng powerhouse ang nasa loob, kahit gaano pa ito kalakas na starburst, kaya rin itong gawing alikabok ang mga ito. Siyempre, ito ay pangunahin na dahil hindi na kayang magpatuloy ng malademonyo na enerhiya ng 3 tao. Para malipol si Mateo, halos wala silang itinira na pagsisikap. Para tuluyang maubos ang malademonyong enerhiya ng 3 dakilang Diyos-Diyosan, makikita kung gaano kakilakilabot ang mga pagsabog sa loob ng itim na bola. Tumigil ang 3 dakilang Diyos ng mga demonyo sa pag-eeksakto ng kanilang mga orasayon, bawat isa sa kanila ay namumutla, pumuti na parang kumot, at hingal na hingal. Nakaramdam sila ng matinding pagkadismaya. Unti-unti, tuluyan nang nawala ang itim na bola. Ang tanawin sa loob ay kitang-kita rin sa paningin ng lahat. Hindi man lang nang ahas na tumingin sa gilid na ito ang mga makapangyarihang tao. Ayaw nilang maranasan ang dagok na dulot ng kawalan ng pag-asa. Bilis! Dali, tingnan mo. Biglang may sumigaw sa gulat. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay ikinagulat ng lahat. Mayroon pang ang ilang mga martial artist na may lahing demonyo at tao na tumigil sa pakikipaglaban, nakatingin sa direksyong iyon ng hindi makapaniwala, bawat isa ay natigilan na parang mga manok na gawa sa kahoy. Muntik nang lumuwa ang mga mata ng 3 dakilang Diyosa. Pakiramdam ni Langia ay masyadong katawa-tawa ang mundong ito. Pakiramdam ni Danjay ay parang may mali sa mga mata niya. Hindi talaga nawala ni isang buhok si Mateo. Nakatayo siya roon ng maayos at hindi man lang gumalaw kahit kailan. Anong klaseng biro ito? Ang Starburst Grand Art ay isang divine Dao martial technique. Noon, ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming powerhouse ng human deity realm ang napatay ni Lord Fingod gamit ang galaw na ito. Ang Mateo na ito ay talagang maayos. Isang makapangyarihang lahi ng demonyo ang hindi gumagalaw na parang isang manok na gawa sa kahoy, nakatitig sa eksenang ito nang hindi makapaniwala. Ang kanyang kalaban, isang taong may kapangyarihan, ay nakita siyang natulala at tahimik na nag-ipon ng lakas, at biglang hiniwa ang isang espada. Paglapag ng talim, patay ang tao. Isang ulap ng itim na gas ang lumipad palabas ng laman na katawan at sumigaw ng kakaiba, "Ikaw! Kasuklam-suklam ka." Tumawa ang makapangyarihang tao at sinabing, "Haha, sino ang nag-utos sa iyong matarante? Anong Panginoong Fingod? Sa tingin ko mas mabuting palitan ito ng Lord Fin Chicken." Ang iilan sa kanila ay hindi man lang kayang magdala ng sapatos para sa ating Heaven Surmounting Divine King. Imposible. Imposible talaga ito. Ikaw. Paano ka magiging ganap na maayos? Namutla ng husto ang ekspresyon ni Langia nang hindi makapaniwalang sabihin niya ito. Tinignan siya ni Mateo nang may pangungutya at malamig na sinabi, "Ito ba ang lakas ninyong mga demonyo? Parang
Wala nang iba pa. 12:17. Ang ligtas at maayos na kalagayan ni Mateo ay nakapagpasigla sa mga martial artist. Ito ay isang bagay na hindi kailanman magtatakang isipin. Isang nakakatakot na pag-atake at ang katawan ni Mateo ay wala man lang kahit isang galos. Ikaw, paano mo nagawa yun? Tayong tatlo ang nag-cast ng Starburst Grand Art, kahit umabot sa peak tier siyam ang katawan mo, kaya ka pa nitong eye blast hanggang maging giniling na karne. Ikaw, ayos ka lang talaga. Hindi makapaniwalang sabi ni Langia. Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre hindi. Para mapaglabanan ang iyong pangit na atake, talagang gumugol ako ng kaunting enerhiya ng asensya at pisikal na lakas. Ngayon, ako ay labis na nanghihina. Lahat ay nag-focus at tumingin. Tunay nga, natuklasan nila na ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay medyo magulo. Masyado lang malakas ang impact ng eksenang hindi siya nasaktan. Kaya naman, hindi ito pinansin ng lahat. Pero ano kaya? Pilit niyang nilalabanan ang atake ng tatlong dakilang Diyos-Diyos ng mag-isa at hindi man lang nawala ng kahit isang hibla ng buhok. Hindi talaga maisip ang ganoong paraan. Ang ekspresyon sa mukha ni Langia ay lubos na nakakaakit. Ang mga salita ni Mateo ay talagang nakakasakit. Imposible. Kung magkasama tayong tatlo sa paggawa ng Starburst Grand Art, walang sino man sa ilalim ng Deity Realm ang makakapigil dito. Pakiramdam ni Danjay ay napaka hindi makatotohanan ng eksenang ito sa harap niya. Tumawa si Mateo at sinabing, mukhang interesado kayong lahat. Tingnan ninyo kung gayon. Pagkatapos magsalita, isang patong ng dilaw na liwanag na parang lupa ang lumitaw sa katawan ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Langia, at napasigaw siya sa gulat, Black Tortoise Treasure Body Divine Art. Hindi pa siya hinihintay na mapuno ng gulat, biglang sumugod ang espada kay Mateo. Sakop ng espada. Ngayon lang, ang Domain of Sword ni Mateo ay ibang-iba kumpara noong nakaraan. Ang kanyang Domain of Sword ay 100 talampakan ng lapad. Pumutok ang kanyang hangarin na mag-espada. Gayunpaman, hindi pa rin humuhupa ang pagkamangha ni Langia nang biglang umatras ang Domain of Sword ni Mateo, at naging 10 talampakan na lang ang lawak. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Langia nang mapasigaw siya sa gulat, pang-iinsultong hangarin sa espada. Talaga bang isa itong daw profound martial artist? Pakiramdam ni Langia ay halos gumuho na ang kanyang pananaw sa mundo. Paano kaya nagagawang intindihin ng ganoon casual ng isang martial artist sa Dao Profound Realm ang mga batas ng Divine Dao? Ang pagpapaigting ng layuning gumamit ng espada ay hindi isang kahangahangang batas ng banal na Dao. Isa lamang itong ehersisyo ng kakayahang umangkop para sa mga sakop ng espada. Pero kahit na ganoon, hindi rin ito basta-basta mauunawaan ng isang Dao Profound Realm martial artist. Dahil nahawakan niya ang banal na kakayahang ito, ipinahihiwatig nito na ang kontrol ni Mateo sa paggamit ng espada ay umabot na sa isang bagong antas. Ang pagtotoo ng 100-foot area na sword intent sa circumference na 10 talampakan ay maaaring magpatibay palalo sa rehiyong ito ng sword intent. Mapadepensa man o opensibong kapangyarihan, lahat ng ito ay lubos na tataas. Ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art ni Mateo ay nakapag-cultivate na rin hanggang sa 9 na antas. Kahit hindi ito umabot sa kasan kakaibang mga batas ng banal na Dao, ang lakas ng depensa ay lubhang nakakagulat. Sa kasalukuyang depensa ni Mateo, kahit nakatayo pa roon si Mateo, hindi rin kayang lagpasan ng mga Peak Void Mystic Powerhouse ang kanyang mga depensa. Kung pagsasamahin ang dalawang ito, maituturing na malaswa ang kanilang depensa. Kaya naman, kahit na ginamit ng 3 dakilang Diyos ng mga demonyo ang kanilang buong lakas, hindi pa rin nila nagawang masira ang mga depensa ni Mateo. Siyempre, kahit na makapangyarihan ang ganitong uri ng depensa, napakalaki rin ang konsumo ni Mateo. Napakahina rin ang kasalukuyang kalagayan ni Mateo. Napakalaki ng konsumo ng enerhiya ng asensya at pisikal na lakas. Lalo na ang enerhiya ng asensya. Karamihan sa tama ay natiis ng kanyang Domain of Sword. Nang ang kapangyarihan ay talagang naipasa sa malalaman na katawan ni Mateo, napakaliit na bahagi lamang nito. Ngunit ang kanyang kasalukuyang kahangahangang momentum ay lubos na natabunan ng 3 dakilang Diyos ng mga demonyo.
Nagbago ang ekspresyon ni Langia, at sumigaw siya, "Umalis ka." Pagkatapos magsalita, si Langia ang unang naging parang arko ng umaagos na liwanag na lumilipad patungo sa abot tanaw. Paano nagawang manatili ng ilan pang magagaling na Diyos ng mga demonyo? Iniwan din nila ang kanilang mga kalaban at mabilis na tumakas. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, hindi niya napigil ang mapamura ng malamig at sinabing, "Simula nang dumating ka, paano ka hindi makapag-iwan ng kahit kaunting alaala?" Mabilis na tumakas ang 6 na dakilang Diyos ng mga demonyo. Ngunit ang isa sa kanila ay malinaw na mas mabagal ang bilis. Si Danjai pala. Tinamaan siya ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo dati at nagtamo ng ilang pinsala. Kasama ng paggamit ng Starburst Grand Art, na tuluyang naubos ang kanyang malademonyong enerhiya, ang kanyang kasalukuyang estado ang pinakamasama sa 6 na dakilang Diyos ng mga demonyo. Bahagyang kumerba ang sulok ng bibig ni Mateo, at agad na nawala ang kanyang anyo mula sa kinaroroonan niya. Sining ng mas malawak na teleportasyon. Sa sumunod na sandali, lumitaw na si Mateo sa lugar na ilang libong talampakan ang layo mula kay Danjai. Umungol. Tinig ng Diyos ng Dragon. Ang figure ni Danjai ay parang tinamaan ng kidlat, pilit na ikinakabit sa ere. Putok. Halos isang kisap mata lang ay natunaw ang katawan ni Danjai at naging parang meat paste. Ang napakahirap habulin ng pisikal na katawan na iyon ay walang kahit kaunting pagkakataong makatakas sa ilalim ng tinig ng Diyos ng Dragon. Arghhh. Isang malungkot na sigaw ang narinig. Sandali lamang nagtiyaga si Danjai at nabigla hanggang sa maglaho ang kanyang kaluluwa. Ang malademonyo na enerhiya ni Danjai ay tuluyang naubos na at napakahina. Paano niya kayang tiisin ang lakas ng tinig ng Diyos ng Dragon? Isang dagindong lang at patay na ang Diyos ng mga demonyo. Kahit na medyo malaki ang konsumo noon, isang iglap lang ng panahon, halos hindi pa rin niya ito kayang suportahan. Ang kasalukuyang si Mateo ay nakatayo sa ere, parang isang Diyos ng digmaan na bumababa sa mundo, tinatakot ang iba pang 5 dakilang Diyos ng halimaw hanggang sa sila ay madaig ng takot. Paano pa sila makakapaglakas loob na manatili? Bawat isa ay nagtulak ng malademonyong enerhiya hanggang sa limitasyon at tumakas ng hindi man lang lumilingon. Nang makaalis ang mga Diyos-Diyosan, mas lalong nabigla ang mga Diablo at aliping Diablo. Tumaas ang moral ng mga makapangyarihang tao, at diretso silang sumugod. Lumaban ang lahing demonyo habang umaatres, ngunit bumalik na may malaking pagkatalo. Hahaha, panalo tayo. Mabuhay ang hari ng langit na nakahihigit sa kalangitan. Ang hari ng langit na nakahihigit sa kalangitan ay makapangyarihan. Ang labanang ito ay isang ganap na tagumpay. Sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Diyos-Diyosan, si Mateo ay itinuring na nilang isang maladiyos na nilalang. Walang kapantay ang pananibik ng mga martial artist. Habang nakatingin sa Mateo sa kalangitan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsamba. Mula sa pagkubkob sa lahat ng panig hanggang sa pagkamit ng ganap na tagumpay, ang labanan ng Ethereal Sect ay ipinaglaban ng buong puso. Ang ganitong uri ng nakakapreskong pakiramdam ay halos nagpapabuka at nagpaparelax sa bawat butas ng kanilang mga butas. Pero hindi masyadong maganda ang mga mukha ni na Gerald at ng mga makapangyarihang pamilya. Malinaw na tina-target ng Heaven Surmounting Divine King ang lahi ng mga demonyo. Ngunit ang totoo ay tumanggi silang tulungan ang Ethereal Sect noon. Kung ikukumpara ng Heaven Surmounting Divine King ang mga tala pagkatapos ng ani, mapapahamak sila. Pagkatapos ng isang pagdiriwang, dahan-daang ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig at sinabing, "Ang kapangyarihan ng lahing demonyo, naniniwala akong naramdaman na ninyo ito ng husto." Lihim na tumango ang lahat. Pagkatapos ng kaguluhan, bawat isa sa kanila ay mayroon ding natitirang takot sa kanilang mga puso nang maalala nila ang kapangyarihan ng lahing demonyo. Bagamat napanalunan ang labanang ito, isa rin itong tagumpay na parang Pyrrhic. Kung isantibi ang mga martial artist na may lahing demonyo, kundi ang mga aliping demonyong iyon, ang kanilang mga kalakasan ay mas malakas na kumpara sa kanila noon. Habang ang lakas ng mga martial artist na kabilang sa lahing demonyo ay mas nakakatakot pa at mas makapangyarihan. Sa parehong larangan, ang pakikipaglaban ng one-on-two ay hindi problema. Bukod pa rito, natuklasan din nila na ang lahi ng mga demonyo ay napakahirap patayin.
Ang ganitong kalaban ay seryosong nagpawala ng pag-asa sa mga tao. Ngayon, kung hindi dahil sa Heaven Surmounting Divine King na nakikipaglaban sa tatlong dakilang Diyos ng mga demonyo, kalimutan na ang ethereal sect kahit ang apat na dakilang pamilya ay malamang na tuluyan ding malipol. Sumulyap si Mateo sa lahat at muling nagsalita. Sabi niya, ang sangkatauhan ay umabot na sa punto ng buhay at kamatayan. Ang pagkiling sa sekta ay magpapabilis lamang sa ating pagkawasak. Simula ngayon, ang aking Mystic Gate ay iiral at lalabanan ang lahi ng mga demonyo. Tinatanggap ng aking Mystic Gate ang sinumang martial artist sa Divine Realm na sumali. Kapag ang lahi ng mga demonyo ay natalo at nalipol, ang Mystic Gate ay agad na mabubuwag. 12:18. Nagkawatak-watek ang mga bundok at ilog, gumuho ang mga sekta. Ilang buhay na nilalang ang naging abo. Noong ang lahat ng mga martial artist ay nakakaramdam ng matinding pag-aalinlangan at pagkawala, ang paglitaw ng Mystic Gate ay parang pagtataas ng bandila na nagpapahintulot sa mga tao na mahanap ang daan. Nagdulot ng kaguluhan ang lahi ng mga demonyo. Halos wala ng lugar ang mga teritoryo ng tao para makapagtago sila. Masyadong malakas ang lahi ng mga demonyo. Kahit isa-isang tibi ang kanilang matinding lakas, kaya pa nilang gawing mga demonyong alipin ang mga taong martial artist. Habang tumatagal ang kanilang pakikipaglaban, lalo silang dumarami, na parang salot. Narinig niyo ba? Ang Heaven Surmounting Divine King ay bumuo ng isang organisasyon na tinatawag na Mystic Gate, na dalubhasa sa pagharap sa lahi ng mga demonyo. Maghahanap ako ng kanlungan sa Mystic Gate ngayon din. Ang banal na lungsod, ang grupo ng mga lalaking iyon, ay sadyang basura. Karaniwan nilang ginagamit ang Alchemist Association at SACM na nag-iipon ng kayamanan ng walang pagpipigil. Ngayon na nasa panganib ang sangkatauhan, hindi man lang sila nagpapakawalan ng kahit isang utot. Nakakadismaya. Ang Heaven Surmounting Divine King ang bayani sa panahon ng kaguluhan. Nabalitaan ko na sa pakikipaglaban ng ethereal sect, nilabanan niya ang tatlong dakilang Fiend God ng mag-isa. Hindi lang siya ganap na ligtas, nakapatay pa siya ng isang Fiend God. Tunay na napakalakas. Ang mga Fiend God ay dating mga powerhouse ng deity realm. Nabalitaan ko na hindi sila mapapatay. Kahit ang mga pangunahing kapangyarihan ng Divine Dao Era ay kayang supulan lamang sila. Ngunit ang Heaven Surmounting Divine King ay talagang pumutol ng isang Fiend God. Ang kanyang lakas ay talagang hindi maisip. Dahil sa labanan sa ethereal sect, mabilis na kumalat ang reputasyon ni Mateo sa mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan. Kasunod ng pagsiklab ng kalamidad ng halimaw, unti-unti na nilang napagtanto na ito ay isang krisis sa pagpuksa ng lahi. Masyadong malakas ang agresibong lahi ng mga halimaw, halos hindi sila kayang lipulin ng tuluyan. Tutal, kakaunti lang ang mga taong kayang maging katulad ni Mateo, na direktang pumatay sa lahi ng mga demonyo. Sa loob ng ilang panahon, sunod-sunod na nagdagsaan ang hindi mabilang na mga makapangyarihang tao patungo sa Demon Region. Sa oras na ito, sa loob ng angkan ng dragon, maraming mga powerhouse ang nagtipon-tipon. Kamahalan, ang Four Symbols family clans ay naghukay na ng ilang lugar na magagamit upang makatulong sa pagpapatira ng mga martial artist ng sangkatauhan. Gayunpaman, may ilang martial artist na hindi sumusunod sa mga patakaran. Paulit-ulit na nangyayari ang mga insidente ng paglikha ng gulo. Ang kasalukuyang nag-uulat kay Mateo tungkol sa sitwasyon ng paninirahan ng mga martial artist ay si Yuri, na naputol ang kamay ni Mateo. Hindi rin inisip ni Mateo na mahusay na tagapamahala ang Yuri na ito. Isinaayos niya ang isang posisyon bilang nakatatanda para kay Yuri. Ang kanyang katayuan sa Mystic Gate ay pangalawa lamang sa iba't ibang pangunahing Mystic Lords. Ang kaayusang ito ay labis na nagpasabik kay Yuri. Si Yuri, ang taong ito, ay may matinding paghahangad para sa katanyagan at kayamanan. Binigyan din siya ni Mateo ng maraming awtoridad. Ito ang nagpasaya sa kanya, na pinapatahan ang lahat ng uri ng masasamang tao araw-araw sa kabila ng lahat ng kanyang halaga. Siyempre, ang pag-aayos ay unang hakbang lamang. Ang mas mahalaga ay ang pamamahala. Mahigit bilyon ang bilang ng mga martial artist ng Divine Realm. Kahit na napakaliit na bahagi lamang ng mga dumagsa, napakalaki rin ng bilang. Sa kanila, ang karamihan sa mga tao ay pawang mga naglalakbay na magsasaka at matigas ang ulo at suwail pa nga. Kung paano mapaghintay ng masunurin ang mga taong ito ay isang malaking akademikong tanong mismo.
Pinag-iisipan ni Yuri ang kanyang ginagawa araw-araw, pabalik-balik sa mga pamayanang ito, ngunit nasiyahan din siya ng hindi nakakaramdam ng pagod. Nang marinig ang ulat ni Yuri, malamig na sinabi ni Mateo, gumamit ng matinding parusa sa panahon ng kaguluhan, hindi mo kailangang maging magalang sa kanila. Ang mga nagdudulot ng gulo ay dapat parusahan ng mabigat. Isang tao ang nagdudulot ng gulo, parusahan ang isang tao. Isang angkan ng pamilya ang nagdudulot ng gulo, palayasin ang angkan ng pamilya palabas ng rehiyon ng mga demonyo. Tungkol dito, hindi mo na kailangan pang turuan kita, di ba? Sa halip, kumusta na ang pagtatapos ng recruitment ng hukbo? Nagpakita si Yuri ng nag-aalalang tingin at sinabing, sagot po ninyo, kamahalan, ngayon, ayon sa pamamaraan ng kamahalan na kumuha ng isa sa bawat 10, na-recruit na natin ang unang pangkat ng ating hukbo. Sa ngayon, ang mga taong ito ay nasa pagsasanay na. Hindi magtatagal, makakalaban na nila ang kalaban at mapapatay ang kalaban. Tumanggaw si Mateo at sinabing, magaling. Dahil nagsisimula na ang digmaan, wala nang gaanong oras para magsanay. Hindi rin mataas ang aking pangangailangan para sa kanila, basta't kaya nilang ipagtanggol ang Demon Region, sapat na. Ang digmaang ito ng mga demonyong tao ay dapat pa ring mapunta sa 2 dakilang Diyos ng kalangitan. Kung hindi sila mamamatay, hindi kailanman matatapos ang digmaan. Ang mga digmaang pandaigdig ng mga martial artist ay magpakailanman ang sukdulang dakilang labanan. Ang iba ay mga isda lamang sa kanal na naipit sa putukan. Tanging ang mananalo sa pagitan ni Ken at Mateo ang maaaring magwagi sa huling tagumpay sa digmaang ito. Haha, kuya, nag-iisa kang nakipaglaban sa 3 dakilang Diyos ng mga demonyo. Talagang nakakapagpasigla ang labanang ito. Sa kasalukuyan, ang White Tiger Clan ay nagsanib puwersa na kasama ang Heavenly Fin Tiger Clan at naging isang pamilya. Ang ating Demon Region ay nagsama-sama na sa isang lubad. Hanggat mayroon kang anumang mga tagubilin, kuya, ang aking White Tiger Clan ay magpapatuloy ng walang pag-aalinlangan kahit na kailangan nating dumaan sa apoy at tubig. Sa ilang araw na wala si Mateo, ang White Light ay lumago na at naging isang tunay na makapangyarihang nilalang. Halos ginamit niya ang kanyang lakas lamang at pinag-isa ang White Tiger Clan. Ang lakas ng kasalukuyang White Light ay maihahambing na sa 10 dakilang banal na hari. Ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Mateo, kung babaguhin ng Heaven's Secret Tower ang ranggo ngayon, malamang ikaw na ang karapat-dapat na numero 1 banal na hari. Kahit si Reynold ay malamang hindi ka rin makakapantay. Natatawang sabi ni Yunteng. Nang masaksihan ang kakaibang depensa ni Mateo noong araw na iyon, lubos na kumbinsido si Yunteng. Ang ganoong uri ng atake, naantig niya ang kanyang puso at sigurado siyang hindi rin niya ito kayang tiisin. At kung hahayaan siyang magpakawala ng isang atake, kahit na makapangyarihan ang kanyang 9 sun burning heaven, hindi rin ito naabot ang antas ng 3 dakilang Fin Gods. Kung hindi kayang labagin ang depensa ni Mateo, mawawala ng saysay ang lahat. Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, si Reynold ay isa lamang payaso na tumatalon-talon. Hindi ko siya kailanman inilagay sa aking paningin. Ang talagang inaalala ko ay sina Ken at Jumila pa rin. Brother Teng, dahil sa labanang iyon sa araw na iyon, dapat nang magpigil ng kaunti ang mga demonyo ngayon. Bukas, plano kong tumungo sa Godfalls Mountain Range. Ang mga bagay tungkol sa Mystic Gate ay ipagkakatiwala sa iyo. Ito. Pupunta ka ba talaga? Hindi napigilan ni Yunteng na mabilaw ka nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na aalis na pala si Mateo ng ganito kaga. Tumanggaw si Mateo at sinabing, Ken, habang pinapatahimak ang mga tambol ng digmaan at ibinababa ang mga banner, tiyak na naghahanda siya para sa kanyang huling tagumpay. Kapag tuluyan na siyang nakabawi at lumakas laban sa Origin Deity Realm, wala sa atin ang makakatapat niya. Ang kasalukuyang Divine Realm ay wala ng kahangahangang major power tulad ng Senior Absolute Heaven. Kaya naman, hindi kayang iligtas ng mga ordinaryong pamamaraan ang pagkatalo ng sangkatauhan. Ang pag-cultivate sa pamamagitan ng pagsunod sa karaniwang gawain ay parang pag-upo at paghihintay lamang sa kamatayan. Napabuntong hininga rin si Yunteng nang marinig niya ito at sinabing, napakapanganib ng God's Fall Mountain Range. Mas mahirap pang harapin ang Conwu Divine Wood na iyan.
Sa biyahe mo na ito, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Ikaw ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Kahit para sa sangkatauhan pa, walang dapat mangyari sa iyo. Tumawa si Mateo at sinabing, hindi ba't sinasabi na ako ang anak ng utos ng langit? Paano ako mamamatay ng ganoon kadali? Makakaasa ka, Brother Teng. Siguro pagbalik ko, ako ang magiging unang makapangyarihang deity realm ng Divine Realm sa loob ng 100,000 taon. Tumatawa si Mateo, ngunit ang iba ay hindi matawa. Tunay ngang napakahirap para sa kanila na harapin ang atake ng lahing demonyo. Pero ang panganib na kinakaharap ni Mateo ay 100 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Ang mga powerhouse ng Divine Realm, kahit na ito ay Heaven Stabilizing at Spirit Bristle, ang ganitong uri ng mga powerhouse, ay hindi rin ang ahas na sumubok ng husto sa God's Fall Mountain Range. Ngunit kinailangan ni Mateo na pumasok sa kailaliman ng God's Fall Mountain Range upang mahanap ang Conwu Divine Wood sa pagkakataong ito. Sinasabing ang lugar na iyon, kahit pa may mga powerhouse ng deity realm ang pumasok, halos tiyak na kamatayan din iyon. Mahirap hulaan ang pag-alis na ito, mabuti man o masama. Bukod pa rito, kahit na talagang matagpuan niya ang Conwu Divine Wood, makakarating pa rin ba talaga siya sa deity realm? Dahil nawawala si Heavenly daw ngayon, sino ang nang-ahas na magsalita ng ganito kalaki? Sasamahan kita at sasamahan kita, kuya. Walang pag-aalinlangang sabi ni White Light. Tumawa si Mateo at sinabing, haha, ikaw ang mabuting kapatid ko. 12:19. Malawak ang God's Fall Mountain Range, lampas sa daan-daang milyong milya. Ito ay nasa pinakadulong katimugang lupain ng banal na kaharian. Walang nakakaalam kung saan ito magtatapos. Dahil walang sino man ang maaaring lumipad sa ibabaw ng kabundukan ng God Falls. Hindi kaya ng mga powerhouse ng deity realm. Ayon sa mga alamat ng Divine Realm, hindi alam kung ilang powerhouse ng deity realm ang nabuwal na noon sa God's Fall Mountain Range. May dating isang makapangyarihang nilalang sa deity realm na pilit na lumipad palayo. Ngunit habang palayo siya sa paglipad, lalong nagiging hindi matatag ang espasyo. Isang sandali ng kawalang ingat at mahirap para sa mga powerhouse ng deity realm na mabuhay din. Pero tila noong Divine Dao era, kahit alam ng mga makapangyarihang deity realm na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, nagkukumpulan pa rin sila papunta rito na parang isang kawan ng mga pato. Kahit na ilibing sila rito, hindi rin sila matatakot. Kung bakit nila ginawa ito ay matagal nang naging isang misteryo. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay tinawag na kabundukan ng God's Fall. Ngunit para sa mga makapangyarihang lugar ng kasalukuyang Divine Realm, ang God's Fall Mountain Range ay isang kayamanan. Bagamat mapanganib ang lugar na ito, marami rin itong oportunidad. Sa gitna ng mga tao, 4 na figure ang mabagal na gumagalaw. Ang 4 na taong ito ay sina Mateo, White Light, Laika, pati na rin si Megan, na nagmula sa malayo. Pagdating sa God's Fall Mountain Range sa pagkakataong ito, ang grupo ni Mateo ay gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang mga anyo at uminom din ng essence silang pills, na supalan ang kanilang mga kaharian hanggang sa hangganan ng 7th to 8th level daw profound. Walang garantiya na walang mga especially iya mula sa mga mababanges na lahi sa God's Fall Mountain Range. Kung malalaman nila ito, magiging malaking panganib ito para sa kanila. Kahit na may 3 Diyos na halimaw, kaya pa rin ni Mateo na harapin ito. Ngunit kung 5 ang sasalakay ng sama-sama, mahirap sabihin ang magiging resulta. Kuya, bakit ang daming tao sa pasukan nitong God's Fall Mountain Range? Tanong ni White Light. Sumiklab ang kalamidad ng demonyo. Bukod sa Mystic Gate, malamang na ang God's Fall Mountain Range lang ang pinakaligtas. Pero ang mga nang-ahas na pumunta rito ay mayroon ding lakas, sabi ni Mateo. Pumunta sa God's Fall Mountain Range para sa umilong, baliw ba ang mga taong ito? Bago hintayang lumipas ang kalamidad ng halimaw, malamang ay kailangan muna nilang mamatay dito. Sabi ni White Light. Ang pagpunta nila rito ay walang iba kundi ang pag-agaw sa mahinang sinag ng pag-asa, pagnanais na makamit ang isang kataas-taasang mana rito at magkaroon ng lakas upang protektahan ang kanilang mga sarili. Malamig na sabi ni Mateo. Hey! Ang kalamidad ng mga demonyo ay sumasabog, lahat sila ay nag-iisip na tumakas.
Mas gugustuhin pa nilang harapin ang halos tiyak na kamatayan dito para maghanap ng maswerteng pagkakataon kaysa handang harapin ang lahi ng mga demonyo ng harapan, tunay na kaawa-awa. Kahit na ang mga taong ito ay makakuha ng pinakamataas na mana, magiging katulad ba talaga sila ni Senior Lian Fang na lumalaban para sa sangkatauhan? Mapanghamak na sabi ni White Light. Bumantong hininga rin si Mateo at sinabing, ipaubaya na ang lahat sa tadhana. Marahil sa mga taong ito, mayroon talagang isang taong makakakuha ng pamana na sumusuway sa langit at makakalusot sa mga tanikala. Palaging mag-iiwan ang langit ng pintong bukas. Kung hindi ko ito magagawa, umaasa rin ako na may iba pang makakapagsalita. Sa totoo lang, wala ring kasiguraduhan si Mateo kung magtatagumpay siya o hindi. Kahit na isantibi kung mahahanap niya o hindi ang Conwu Divine Wood, kahit na talagang natagpuan niya ito, hindi siya sapat na kumpiyansa na ang Dao Defying Peel ay tunay na makakayanang tumawid habang nilalabanan si Dao. Wala talagang kasiguraduhan si Mateo. Bilis! Dali, pumunta ka roon at tingnan mo. Nabalitaan kong ang Heaven Surmounting Divine King ay pumunta rin sa God's Fall Mountain Range. Ano? Hari ng langit na nakahihigit sa banal. Isa siyang dakilang bayani ng sangkatauhan. Hindi ba't kasalukuyan siyang lumalaban sa lahi ng mga demonyo sa rehiyon ng mga demonyo ngayon? Paano siya lumitaw dito? Nabalitaan kong gusto niyang pumunta rito para maghanap ng pagkakataong makalusot at lumaban sa lahi ng mga demonyo. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Bilisan mo at tingnan mo. Kasalukuyang naglalakad ang 4 na tao sa daanan ng bundok nang bigla nilang marinig ang isang grupo ng mga tao na kasalukuyang masiglang nag-uusap. Nang marinig ang mga salitang ito, ang 3 iba pa ay gumamit ng kakaibang ekspresyon para tumingin kay Mateo. Dumating talaga ang Heaven Surmounting Divine King. Pero kung titingnan ang ugali ng iilang taong iyon, malinaw na wala sila rito para kay Mateo. Maaari kayang mayroong pangalawang Heaven Surmounting Divine King. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, para saan ang pagtingin sa akin? Hindi ba natin malalaman kung titingnan natin ito? Tumawa si White Light at sinabing, haha, syempre, kailangan nating pumunta at tingnan. Gusto kong makita kung anong klaseng karakter itong Heaven Surmounting Divine King. Sa oras na ito, isang martial artist na may malalim na daw sa ikapitong antas ang nagkataong dumaan sa kanila. Nang marinig ang pagtawa ni White Light, hindi niya napigil ang magsabi ng may pagtataka, hindi pa ba ninyo naririnig ang tungkol sa Heaven Surmounting Divine King? Talagang wala kayong alam sa mundo at walang alam sa kalagayan. Sa ngayon, ang lahi ng mga demonyo ay nagsasaya, at ang 6 na dakilang Fingod powerhouses ay nakasisilaw na parang mga nagngangalit na tigre. Nang araw na iyon, sa labanan ng Ethereal Sect, ang Ethereal Sect ay nawalan na ng pag-asa, ngunit ang Heaven Surmounting Divine King ay biglang bumaba mula sa langit. Isang dagindong ng dragon ang umalangaw sa buong langit at lupa, na direktang ikinagulat ang isa sa 6 na dakilang Fingod hanggang sa mamatay, habang ang 5 pa ay malubhang nasugatan at tumakas. Ang martial artist na ito ay mahusay at walang humpay na nagsalita, isinalaysay ang mga matatapang na nagawa ni Mateo, na nagpatingkad din kay Mateo sa pagkamangha. Mula sa bibig ng lalaking ito, sadyang idineklarang Diyos na siya. Tinakpin ni Megan at Laika ang kanilang mga bibig at tumawa ng tumawa hanggang sa medyo namula ang mukha ni Mateo. Ngunit ang taong iyon ay umaapaw sa sigla, gaya ng paliwanag niya sa isang banda. Nahihiya rin siyang itaboy ang tao at tanging nagawa na lang niyang magpakatatag at sumuko. Hindi kalayuan sa unahan ay isang bakanteng lote. Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga tao ang nagkukumpulan na sa bakanteng espasyo. Sa gitna, isang binata na nakaputi ang may kahangahangang aura, magiting at bayani, na may bahid ng pagiging isang eksperto. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa tabi ng binata. Parehong bata ang lalaki, at ang babae ay medyo kaakit-akit din. Panginoon Mateo, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon ng labanan sa Ethereal Sect? Matagal na naming hinahangaan ang iyong kilos. Sabi ng isang martial artist na may nabighaning tingin. Bahagyang ngumiti ang binata na nakaputi at sinabing, syempre naman. Alam ng batang Panginoong ito na may mga tsismis sa labas ng mundo ngayon.
Sa totoo lang, ang 6 na dakilang Diyos na iyon ay mga ordinaryong tao lamang. Noon, ang heaven-shattering dragon roar ng batang Panginoong ito, sa isang galaw, ay nagulat sa kanila hanggang sa mabasa nila ang kanilang mga pantalon sa takot. Ang binata na nakaputi ay mahusay magsalita, inilarawan ang labanan sa ethereal sect ng may masiglang paglalarawan, na para bang naranasan niya talaga ito ng personal. Ang mga tao sa gilid ay may mga tingin ng paghanga nang marinig nila ito. Sunod-sunod na papuri at hiyawan ang nagtuloy-tuloy. Ang heaven surmounting divine king ay tunay na bayani ng ating sangkatauhan. Ang hari ng langit na nakahihigit sa kalangitan ay makapangyarihan. Sige, Panginoong Mateo, dahil napakahina ng mga Diyos-Diyos na iyon para hindi makayanan ang kahit isang suntok, bakit hindi mo sila agad nalipol, at pumunta pa rin dito sa kabundukan ng God's Fall para magsanay? Biglang tanong ng isang tao. Ngumiti si Peking Mateo at malamig na sinabi, ano ang alam ninyo? Ang pinakamalakas sa lahi ng mga demonyo ay hindi lang ang mga Diyos ng demonyo. Sila ay maliliit na fries lamang. Ang makapangyarihang nasa likod nila ay ang tunay na pasimuno ng kalamidad na ito ng demonyo. Medyo malayo pa ang lakas ng batang Panginoong ito sa kanya. Kaya nga ako pumunta sa God's Fall Mountain Range para magsanay, para makahanap ng pagkakataong makalusot, bago ko pa mapangunahan ang sangkatauhan sa pagpatay pabalik. Nang marinig ni Mateo ang kanyang mga salita, hindi nila napigil ang mapanganga sa pagkamangha. Mayroon pang mas malalakas na nilalang sa likod ng mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, sa puntong ito, halos walang nakakaalam tungkol dito sa Divine Realm. Alam na alam pala ng Peking Mateo na ito ang mga ganitong bagay. Kasalukuyang matamang nanunood si Mateo, nang bigla niyang napansin na si Laika na nasa tabi niya ay medyo matamlay, at hindi mapigil ang magtanong ng may pagtataka, anong problema, Laika? Sino ang nangapi sa iyo? Kumunat ang noo ni Laika at sinabing may malungkot na tingin, Young Master, tingnan mo yung katabi niya, siguro si White Light yun. At saka, yung babaeng yun, siguro si Elder Sister Megan. Natigilan si Mateo at hindi niya ito lubos na naintindihan. Sa halip, si Megan ang nagtakip ng bibig niya at tumawa. Lumapit siya sa tainga ni Mateo at mahinang sinabi, galit ang nakababatang kapatid na si Laika. Dahil nagpapanggap na sila, bakit hindi siya nito napansin? Bigla na lang siyang natauhan nang marinig ito ni Mateo. Hindi niya napigil ang matawa habang sinasabing, kuho, sa hinaharap, kahit saan ako magpunta, isasama ko ang Laika ko. Sa ganitong paraan, malalaman nila na may maganda at kaibig-ibig na Laika sa tabi ng Young Master, ha? Tuwang-tuwa si Laika nang marinig niya iyon at sinabing, ikaw ang nagsabi niyan, batang Panginoon. Sa pagkakataong ito, biglang sumugod palabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Itinuro niya si Mateo at sinabi ng may malamig na ngiting, hey, sinasabi mong ikaw ang Heaven Surmounting Divine King, ibig sabihin ikaw ang Heaven Surmounting Divine King. Anong klaseng lakas ang taglay ng Heaven Surmounting Divine King? Bakit siya makikisalamuha sa amin, sa mga taong ito? Sa aking palagay, isa kang peking Heaven Surmounting Divine King. 12:20. Ang mga kilos ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay nagpagulat sa lahat. Hanggang ngayon, may mga taong nagdududa sa pagkakakilanlan ni Mateo noon. Pero wala talagang nang-ahas na sumubok na manggulo. Kung tutuusin, walang kapantay ang kasalukuyang prestihiyo ni Mateo. Sa ganitong uri ng panghihikayat, isang pagkakamali lamang ay magdudulot ng nakamamatay na kapahamakan para sa sarili. Tumingin ang lahat kay Mateo, na ito, gustong makita kung paano siya tutugan. Sino ang mag-aakala na bahagyang ngumiti si Mateo, at sinabing, alam ng lahat na ang pinakamalakas na martial technique ng batang master na ito ay ang heaven-shattering dragon roar. Pero, kapag nailabas na ang galaw na ito, malamang walang sino man sa lugar ang makakaligtas. Kapatid na ito, kung hindi ka naniniwala sa pagkakakilanlan ng batang master na ito, huwag kang mag-atubiling gumawa ng galaw laban sa batang master na ito. Talagang hindi gagantay ang batang master na ito. Kahit ano paman, ang kalmadong pagpipigil na ito ay nakapagpaunawa na sa ilan sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ang dapat na ugali ng isang eksperto. Hey, may hangganan din ang pagyayabang.
Hindi ako lumalaban, gusto kong makita kung gaano kalakas ang kakayahan mo. Tumawa ng malamig ang nasa katanghaliang gulang na martial artist. Biglang tumama ang isang sable, ang lakas nito ay lubhang nakakagulat. Nang makita ang galaw na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kung talagang mabubuwag ang kapangyarihan ng talim na ito, kahit ang isang Void Mystic Powerhouse ay mahahati rin sa dalawa sa isang suntok. Gayunpaman, isang eksena ang naganap na lalong nagpamangha sa mga tao. Nang umabot ang talim na ito ng 20 talampakan ang layo mula sa kanyang katawan, hindi na nito kayang humakbang pa ng kahit 1 pulgada. Ang lakas. Mayroong sunod-sunod na bulalas, lahat ay natigilan sa eksenang ito. Pero nang makita ni White Light ang eksenang ito, ngumisi siya at may paghamak na sinabi, nagtatapon ng ambon sa mga mata ng mga tao, walang hiya. Ngumiti ang tunay na Mateo at sinabing, napakakaunti ng mga taong nakakaintindi ng mga batas ng Divine Dao sa Divine Realm. Kahit ang mga powerhouse ng Void Mystic Realm ay wala ring gaanong alam. Magaling na ang lakas ng taong ito. Medyo peke lang talaga ang pag-arte na ito. Talagang matalas ang pananaw ni Mateo. Boom! Nang inig ang buong katawan ni Mateo, agad na nagpalipad sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay mayroon ng paghanga sa pagkakataong ito. Yumuko kay Mateo, bilang pagpupugay, at sinabi, maraming salamat, Heaven Surmounting Divine King, sa pagpapakita ng awa. Ang hamak na ito ay may mga mata ngunit hindi nakakakita, at ininsulto ang kamahalan. Umaasa ako na mapapatawad ng kamahalan ang pagkakasala. Sinasabi ng mga alamat na ang kapangyarihan ng nasasakupan ng Heaven Surmounting Divine King ay walang kapantay sa ilalim ng kalangitan at kayang labanan ang mga atake ng isang Diyos ng Diablo ng walang galos. Sa lakas ng kamahalan, kung hindi ikaw ang Heaven Surmounting Divine King, sino pa ang maglalakas loob na umamin nito sa ilalim ng kalangitan? Ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay lubos na nagpawi ng hinala ng lahat. Halos kapareho ng nasa chismis ang Mateo, na ito. Hindi lamang ang kanyang lakas ang lubhang nakakatakot, kasama pa niya ang kanyang matalik na kapatid na si White Light, at ang kanyang soulmate. Bahagyang ngumiti si Mateo, at sinabing, huwag mag-alala. Hindi pa ganoon kaliit ang pagpaparaya ng batang Panginoong ito. Ang batang Panginoong ito ay orihinal na naglilinang sa God's Fall Mountain Range. Nabalitaan kong marami sa aking mga martial artist ng lahi ng tao ang pumapasok sa God's Fall Mountain Range, kaya ako espesyal na lumabas mula sa pag-iisa. Sa kasalukuyan, ang aking lahi ng tao ay nahaharap sa krisis ng pagpuksa ng lahi. Napakahalaga ng buhay ng bawat martial artist. Ang God's Fall Mountain Range na ito ay lubhang mapanganib, ang batang Panginoong ito ay nahaharap din sa maliit na pagkakataon na mabuhay sa loob. Ngunit, sa panahong ito, halos natukoy na ng batang Panginoong ito ang lupain at lawak sa loob ng ipinagbabawal na lugar, at iginuhit ito sa isang mapa, minamarkahan ang mga mapanganib na lugar sa loob. Sa sandaling sinabi ito ni Mateo, isang ekspresyon ng tuwa ang agad na lumitaw sa mga mukha ng grupo ng mga martial artist. Ang God's Fall Mountain Range na ito ay lubhang mapanganib. Kung hindi dahil sa kawalan ng pagpipilian, hindi talaga sila maglalakas loob na pumunta rito para maghanap ng mga pagkakataon. Ang mga nangahas na pumasok sa God's Fall Mountain Range ay dapat na maging mga powerhouse din ng Divine King Realm. Kung hindi, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Kung mayroong mapa ng God's Fall Mountain Range, ibang-iba sana ito. Kahit papaano, maaari nitong lubos na mapataas ang kanilang pagkakataong mabuhay. Ang Heaven Surmounting Divine King ay tunay ngang karapat-dapat na maging pinuno ng ating sangkatauhan. Napakahalagang bagay, at handa niya itong ibahagi sa lahat. Nagkaroon ako ng determinasyon na manalo o mamatay sa pagsubok na makarating sa God's Fall Mountain Range sa pagkakataong ito. Ang mapa ng Heaven Surmounting Divine King ay talagang nakakapagpataas ng tsansa para sa akin. Mayroon pa rin talagang magandang bagay. Ang tindig ng Heaven Surmounting Divine King ay tunay na walang kapantay. Nahulaan ng grupo ng mga tao kung ano ang gagawin ni Mateo, at lahat sila ay mukhang walang kapantay ang pananabik. Ang ganda naman ng ganitong bagay, wala ring tatanggihan.
Sino ang mag-aakala na bumaantong hininga si Mateo, at sinabing, karaniwan, ang mapang ito ay ibibigay ng libre sa lahat. Wala ring masama. Ito lang. Alam din ng lahat na ang aking Mystic Gate ay nagtatanggol ng mag-isa, at ang digmaan ay kritikal, lahat ng uri ng mapagkukunan ay kulang. Sa mga ito, lalo na ang kakulangan ng mga gamot sa espiritu. Pumunta kayong lahat sa God's Fall Mountain Range na ito upang maghanap ng maliit na pagkakataon na mabuhay. Nagbibigay din ito ng kontribusyon sa sangkatauhan. Gamaan ang pakiramdam ko. Ito lang ay pinapatay ng ibang mga martial artist ang mga kalaban sa unahan at nangangailangan ng higit na suporta ng lahat. Umaasa ako na lahat ay maaaring maluwagan ang inyong pitakan ng malaya at suportahan ang mga mandirigma ng aking sangkatauhan. Siyempre, hindi ipipilit ng batang Panginoon na ito na kunin ninyong lahat kung magkano, depende lang sa iniisip ng lahat. Paano iyon? Pagkasabi nito, isang bahid ng ngiti ang biglang sumilay sa mga labi ni Mateo, agad na naunawaan ang layunin ng peking Mateo na ito. Kung tutuusin, para lang manghiram ng pangalan niya para kumita ng pera ng hindi tapat. Pero, ang mga salita ng lalaking ito ay napakaganda, na nagpahirap sa mga tao na hindi mapigil ang mapasinghap sa paghanga. Sinabi niyang hindi siya pipilitin, pero hindi bababa sa 4 hanggang 500 martial artist ang naruroon. Paano nga ba may mga taong may lakas ng loob na kumuha ng mga walang kwentang bagay bilang pansamantalang sakripisyo? Tutal, naninindigan siya sa batayan ng matuwid na layunin ng sangkatauhan. Sa sandaling humina ang kanyang boses, ang nasa katanghaliang gulang na martial artist na dating nagtanong sa kanya ang agad na unang humakbang at sumagot. Inubos na ng inyong kamahalan ang inyong lakas at pinag-iisipan ng aking sangkatauhan. Paano tayo magiging kuripot? Bukod pa rito, napakahalaga ng mapang ito para gamitin. Masasabi pa nga itong isang bagay na nakapagliligtas buhay. Handa akong kumuha ng 3 tangkay ng Tier Sham na Spirit Medicines pati na rin ang 5,000 high-grade Heavenly Essence Crystals para ipagpalit sa isang kopya ng mapa. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Dahil sa sinabi niya, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Agad na nagtakda ng presyo ang nasa katanghaliang gulang na martial artist na ito sa sandaling magsalita siya. Kung ang mga bagay na kanilang inilabas ay masyadong sira-sira, hindi ba't hahamakin sila ng iba hanggang sa mamatay? Pagkatapos magsalita, ang nasa katanghaliang gulang na martial artist ay hindi rin sigurado, direktang iniabot ang 3 tangkay ng Tier Sham na Spirit Medicines at 5,000 high-grade Heavenly Essence Crystals sa mga kamay ng White Light, at ipinagpalit sa isang mapa. Pero nang makita ng iba ang sitwasyon, medyo nag-aalangan pa rin sila. Malaki lang talaga ang kaakit-akit sa mapa para sa kanila. Lahat sila ay ayaw umalis. Sumanghal ng malamig ang nasa katanghaliang gulang na martial artist at sinabing may paghamak, napakakuripot ninyo talaga para bunutin kahit isang hibla ng buhok. Pinapatay ng ating mga kababayan ang kalaban sa unahan. Hindi ko alam kung ilan ang namatay at nangangailangan ng ating mga mapagkukunan para makapagligtas ng buhay. Pero kayong lahat ay talagang kuripot. Talagang nakakadismaya. Sa pamamagitan nito, paano pa mapapanatili ng mga taong iyon ang kanilang dignidad, na lahat ay maluwag na naglalabas ng kanilang pitakan ng isa-isa? Bigyan mo ako ng mapa. Mag-aalok ako ng 4 na tangkay ng Tier Sham na Spirit Medicine. Bigyan mo rin ako ng kopya. Wala akong dalang Tier Sham na Spirit Medicines, gagamit ako ng mga top-grade Heavenly Essence Crystals para mabayaran ito. Karaniwan, tiyak na hindi sila magiging ganito. Ngunit sa ilalim ng krisis ng pagpuksa ng lahi, halos kailangan pa rin nilang magkaroon ng mukha. Kasama ng kaakit-akit na mapa, ang tanging kaya lang nilang gawin ay palakas ng kanilang mga ulo at isa-isang sumubok. Ngumiti si Mateo at mahinang sinabi, "Tara na." Nang makitang walang balak si Mateo na siyasatin ito, sumunod din sina White Light at ang iba pa kay Mateo at umalis. Sino ang mag-aakala na nakita pala ng peking Mateo ang grupo nila na paalis na, at hindi niya napigil ang tumawa ng malamig habang sinasabi, ang iilang iyon. Talagang makapal ang balat. Nagdidilig ng dugo ang mga mandirigma natin sa larangan ng digmaan, pero wala kayong tinitipid, hey hey. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.